Kabanata 1561 Sugatang damdamin, ipinagkaloob na yaman. Ang pagpasok sa ikatlong hakbang gamit ang essence ng pagpatay ay hindi nangangailangan ng tulong mula sa Just Flames. Ang essence ng pagpatay sa loob ni Ching Shui ay itinanim ng 7 kulay na nilalang ngunit hindi tinanggal. Sa halip, karamihan nito ay nanatili sa loob ni Ching Shui, kaya nang tinanggal ang seal, ito ang nagpasimula ng Void Gate. Agad na inanalisa ni Wang Lin ang sitwasyon. Ngunit, bakit hindi kinuha ng 7 kulay na nilalang ang essence ng pagpatay? Ano ang layunin niya? Hindi ba't hinahanap niya ang essence ng pagpatay tulad ng inaasahan ko? Kung hindi para sa essence ng pagpatay, ano ang ginawa niya nito para? Ano ang gusto niya kay Senior Brother Ching Shui? Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Habang iniisip niya, lalong lumalakas ang pakiramdam niyang may mali. Bigla na lang pumasok sa isip niya ang isang ideya. Naalala niya ang tinik na tumusok sa ulo ni Ching Shui na ilang pulgada ang layo. Ang bahagi sa pagitan ng mga kilay ay ang sangandaan ng buhay at kamatayan, ngunit ang tinik ay ilang pulgada ang layo. Sinabi ng 7 kulay na nilalang na ito ay magbubukas ng muling pagsilang, muling pagsilang ay ethereal. Maari bang ang layunin ng 7 kulay na nilalang ay para makapasok si Senior Brother Ching Shui sa muling pagsilang sa pamamagitan ng essence ng pagpatay, ngunit kahit ganoon, ano ang gamit nito? Mayroon ding sinabi niya na tiyak siyang wala akong kaugnayan sa kanya. Ibig bang sabihin nito ay may koneksyon siya kay Senior Brother Ching Shui? Kung ganoon, ano ang koneksyon? Habang iniisip ni Wang Lin, lalong lumalakas ang pakiramdam niyang may nakuha siyang kaunti, ngunit hindi pa rin malinaw. Simula nang makatagpo si Wang Lin ng kasakiman sa Fallen Land at makuha ang 7 kulay na estatwa, bahagya niyang nahawakan ng isang ulap ng fog. Sa likod ng fog na ito ay isang napakalaking lihim tungkol sa Inner at Outer Realms. Hindi pa rin kayang makita ni Wang Lin ang lihim na ito dahil sa fog na iyon. Hindi ito hanggang sa labanan sa Outer Realm sa Cloud Sea, ang palitan ng Sovereign at si Old Ghost Zone, nang magsimulang mag-isip muli si Wang Lin. Mula sa pananaw ni Wang Lin, ang paulit-ulit na mga digmaan sa pagitan ng Inner at Outer Realm ay konektado sa lihim na itinatago ng fog na ito. Ano ang hinahanap ng 7 kulay na nilalang? Iniisip ni Wang Lin ang kristal sa likod ng Black Tortoise na kinuha niya. Isang malakas na dagandong ang pumutol sa mga iniisip ni Wang Lin. Tumingin siya pataas at nakita si Ching Shui na nagtuturo sa Void Gate. Ang pintuan ay umugang at nagpakita ng mga senyales ng pagbubukas. Habang tinitingnan ng Void Gate, nagpakita ng pananibik si Wang Lin. Nais niyang maging isang cultivator sa ikatlong hakbang. Tanging sa isang mataas na antas ng cultivation siya magiging karapat-dapat na malaman ang lihim sa likod ng fog at buhayin si limuan. Buhay at kamatayan, karma, tunay at peke. Kailangan kong tapusin ang 3 essence na ito, hindi na ito malayo. Ang mga mata ni Wang Lin ay parang kidlat at puno siya ng kumpiyansa. Ngayon na mayroon akong 2 Dao Fruits, kung magkaroon pa ng isa, magkakaroon ako ng 70% na tiwala sa tagumpay. Malapit na ang ikatlong hakbang. Malalim na huminga si Wang Lin. Ang mga dagandong ay umalingaw at tumawa si Ching Shui habang tumatakbo patungo sa Void Gate. Ipinaypay niya ang kanyang kamay at isang napakalakas na essence ng pagpatay ang lumitaw. Malalaking halaga ng itim na snow ang nagtipon sa harap niya at naging isang mahabang espada. Kinuha niya ang espada at ibinagsak ito sa Void Gate. Ngayon, tatapusin ko ang aking Dao, bubuksan ko ang Void Gate, at papasok sa landas ng dakilang Dao. Ang lakas ng espada na ito ay nakakagimbal. Bumuo ito ng isang itim na bagyong damaloy patungo sa Void Gate. Ang itim na bagyo ay agad na kumapit sa Void Gate, at ang buong abandonadong planeta ay yumanig. Ang dagandong ay umalingaw sa buong planeta. Fine na mga bitik ang lumitaw sa Void Gate nang sumabog ang bagyo dito. Bago pa ito magbukas, binuksan ito ng puwersa. Malalim na huminga si Wang Lin habang tinitingnan si Ching Shui. Ang essence ng pagpatay sa loob ni Ching Shui ay labis na malakas, higit na matindi kaysa sa anumang essence na nakita ni Wang Lin. Ang lakas na ito, ang aura, ay nakakagimbal. Isang maliit na bahagi ng Void Gate ang nabasag ni Ching Shui at pumasok-papasok. Isang malambot na liwanag ang lumitaw mula dito at pinalibutan siya. Walang kulay ang liwanag na ito at pinuno ang kalangitan. Ang liwanag ay nagtipon kay Ching Shui, pagkatapos ay nagsimula ang kanyang aura na lumakas ng mabilis. Sa lalong madaling panahon, lumabas ang aura ng isang Nirvana Void Cultivator sa unang yugto. Ang aurang ito ay naglalaman ng pagpatay, at walang katapusang mga anino ang lumitaw sa paligid ni Ching Shui. Ang mga aninong ito ay mga tao na pinatay ni Ching Shui. Ang mga walang katapusang aninong ito ay nanginginig habang tinitingnan si Ching Shui. Parang sumisigaw sila, ngunit walang tunog na lumalabas.
Sa ilalim ng tahimik na mga sigaw, ang mga aninong ito ay lahat lumuhod habang nanginginig at nagsimulang sumamba kay Qing Shui. Ngunit may isang figure na hindi lumuhod kundi tumingin kay Qing Shui na may malambot na ngiti. Isang babae. Tinitingnan ni Qing Shui ang babae at dalawang agos ng luha ang damaloy. Iniabot niya ang kanyang kanang kamay. Ang ngiti ng babae ay naging mas maliwanag at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Lapit ng lapit ang babae hanggang sa tumayo siya sa harap ni Qing Shui at niyayakap siya ni Qing Shui. Ang luha ay damaloy mula sa mga mata ni Qing Shui habang tinitingnan niya ang babaeng niyayakap at umiiyak sa sakit. Isa siyang Celestial Lord, isang cultivator sa ikatlong hakbang na hindi man lang umiiyak habang tinutugon ng hindi maipaliwanag na sakit ng pagkakaroon ng 10 tinik na tinanggal. Ngunit sa sandaling ito, nang niyakap ni Qing Shui ang babaeng ito, siya ay umiyak. Parang isang mortal na niyayakap ang babae at mas maraming luha ang damaloy. Niyakap niya siya ng mahigpit, parang natatakot na baka mawala siya at maiwan magpakailanman. Ang babae ay kumagat sa kanyang ibabang labi, at ang mga mata niya ay parang naging malabo habang ngumingiti. Ngunit ang mga luha na ito ay ilusyon lamang dahil ang mga kaluluwa ay walang luha. Makikita mong umiiyak siya, ngunit walang bakas ng luha. Ito ang kalungkutan ng isang kaluluwa. Tahimik na ngumiti ang babae at tahimik na umiiyak sa mga bisig ni Qing Shui. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay patungo sa mukha ni Qing Shui upang panasan ang kanyang mga luha, ngunit hindi siya makakadikit sa kanya. Ang kalungkutan sa mga mata ni Qing Shui ay magdudulot ng sakit sa puso mo. Itinaas din niya ang kanyang kaliwang kamay upang hawakan ang buhok ng babae, ngunit hindi rin niya ito maabot. Pinanood ni Qing Shui ang babae na dahan-daw ang dumaan sa kanyang mga bisig at umatras na parang may humihila sa kanyang katawan. Ang katawan niya ay parang usok tulad ng pangalan niya at malapit ng maglaho. Han Yan. Isang sigaw na ikinagalak ng langit ang lumabas mula kay Qing Shui. Sa sandaling ito, nakalimutan niya na binuksan niya ang Void Gate, nakalimutan ang lahat. Sa sandaling ito, ang tanging bagay na nasa mata niya ay ang babaeng ito. Ang asawa niya, si Han Yan. Upang makuha ang pag-aari ng kanyang asawa, winasak niya ang buong Slaughter Realm. Ang pagmamahal niya sa kanyang asawa ay ang kanyang mundo, ang kanyang kasiyahan, at pati na rin ang pinagmulan ng kanyang sakit. Ang asawa niya ay nagpakita dahil binuksan niya ang Void Gate at tinapos ang essence ng pagpatay. Ngunit nang makita niyang muling maglalaho ito, bumulusok siya ng isang malungkot na sigaw. Nagtakbong siya, nais niyang hawakan ang kaluluwa ng kanyang asawa. Kahit na hindi siya umabot sa ikatlong hakbang, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang lahat, itatago niya ang kaluluwa na ito. Kahit na hindi kumpleto ang kaluluwa, kahit na isa lamang itong mahina na projection na nilikha ng Void Gate. Ngunit ang figure ng babae ay patuloy na umiwas. Walang luhas sa kanyang mga mata, ngunit ang kalungkutan sa kanyang mukha ay hindi mo malilimutan. Kahit na puno ng kalungkutan, ngumiti siya at tahimik na tiningnan si Qing Shui. Tinitingnan ni Wang Lin ang lahat ng ito at tahimik na nag-abot sa Void. Isang punit ang lumitaw sa Void at higit sa 10 ancient leaves ang lumitaw. Hindi niya alam kung makakatulong ito kay Qing Shui, ngunit kailangan niyang subukan. Sa sandaling lumitaw ang Ancient Leaves, bumuo si Wang Lin ng milyon-milyong mga paghihigpit, pinapalakas ang kapangyarihan ng Ancient Leaves. Ipinaypay ni Wang Lin ang kanyang manggas at itinuro ang babaeng naglalaho. Ang higit sa 10 Ancient Leaves ay lumipad patungo sa kanya. Pinigan ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin bago kagatin ang dulo ng kanyang dila at dumura ng gintong dugo. Ang dugong ito ay may kapangyarihan ng kanyang dugo, ang dugo ng mga Celestial. Sa sandaling lumabas ang gintong dugo, ang celestial spiritual energy ay pinalibutan ng Ancient Leaves, dahilan upang maging ginto ang mga ito. Lumipad ang mga ito sa paligid ni Qing Shui, pinalibutan ng babae, at inseal. Biglang tumigil ang katawan ng babae. Ang gintong aura ay pinalibutan siya at higit sa 10 Ancient Leaves ang tumama sa kanya. Naging seal ito at pinagtibay ang kanyang katawan. Hinawakan ni Qing Shui ang babae. Ang mga luha ay damaloy sa kanyang mukha at binubulong ang ilang mga salita sa kanya. Tahimik ding niyakap ng babae si Qing Shui, at parang tumagal ito ng isang walang katapusang oras. Matapos ang isang mahabang oras, itinataas ni Qing Shui ang kanyang ulo at ipinaypay ang kanyang kamay. Isang sinaunang hairpin ang lumitaw. Ito ang iniwan ng kanyang asawa at nakuha niya mula sa Slaughter Realm. Dahan-dahan niyang inilagay ang hairpin sa buhok ng babae. Habang tinitingnan niya ang babae, ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Ilang sandali ang lumipas, tumingin siya kay Wang Lin. Ang pasasalamat sa kanyang mga mata ay hindi kayang ilarawan. Ipinatong niya ang kanyang kaliwang kamay sa Void at ang itim na espada na ginamit niya upang buksan ang Void Gate ay lumitaw.
Inalag niya ito at pagkatapos ay lahat ng kaluluwang lumuhad sa paligid ng babae ay sinipsip ng itim na espada. Isang napakalakas na essence ng pagpatay ang sumabog mula sa espada at hinigupit ang buong mundo. Wang Lin, ang espadang ito ay nabuo mula sa aking nabasag na Void Gate. Tinulungan akong buksan ang Void Gate at naglalaman ito ng aura ng Void. Naglalaman din ito ng aking buhay ng pagpatay at ang aking kaluluwa. Ito ay nabuo mula sa aking essence ng pagpatay. Ipinagkakaloob ko ito sa iyo. Kung isasagawa mo ito, magkakaroon ka ng essence ng pagpatay. Ipinagbigay loob ni Qing Shui ang itim na espada kay Wang Lin at lumutang ito sa harap niya. Ang aura ng pagpatay mula dito ay nakakagimbal kay Wang Lin. Ang espadang ito ay isang ganap na essence ng pagpatay. Ang espadang ito ay maaaring ituring na ang pinakamalakas na yaman ni Qing Shui at ang kanyang unang essence treasure. Hindi lahat ng cultivator sa ikatlong hakbang ay kayang makabuo ng isang essence treasure kapag binuksan nila ang Void Gate, napakabihira ng mga taong ito. Ang ninuno ng Fire Sparrow Clan, si Esteemed Nanjiao, si Esteemed Teacher Tianjiao, si Zhou Jin, si Ling Dong, wala sa kanila ang nakakagawa nito. Hindi rin nagawa ni Master Hongshan at Master South Cloud. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang yaman na ito. Kabanata 1562 Tinawag na Ilog. Pumutok ang Void Gate at damaloy ang kapangyarihan. Ibinangon ni Qing Shui ang kaluluwa ng kanyang asawa, si Han Yan, at ginawa itong isang marka na inilagay malapit sa kanyang puso. Hindi ito dahil hindi niya kayang ilagay siya sa kanyang imbakan, kundi ayaw ni Qing Shui. Nais ni Qing Shui na ibigay ang espada ng pagpatay kay Wang Lin, kaya ipinagkaloob ito kay Wang Lin. Isang maliit na bahagi ng essence ng pagpatay ang ipinanganak sa loob ni Wang Lin noong unang laban-laban sa Outer Realm. Ngunit ang essence na ito ay napakahina at bagong ipinanganak pa lamang. Sa espada ng pagpatay na ito, magkakaroon si Wang Lin ng 6 na essences. Ang marka ng laban na hindi isang essence ay matagal nang naging bituin ng batas at nakaukit ng malalim sa katawan ni Wang Lin. Hindi agad balak ni Wang Lin na paigtingin ang essence ng pagpatay, hindi pa ito ang tamang panahon. Nais niyang maghintay hanggang makumplito ang kanyang karma, buhay at kamatayan, at ang mga essences ng tunay at peke. Pagkatapos, kapag malapit na siyang magbukas ng Void Gate, siya ay sisipsipin ang essence ng pagpatay at magbukas ng Void Gate ng isang bagsak upang maging isang napakabihirang cultivator sa ikatlong hakbang na may 6 na essences. Bumaba si Qing Shui mula sa langit at tumingin sa naglalaho ng Void Gate. Inabot niya ang kanyang kanang kamay sa kalawakan at hinawakan ang berdeng bangal na may dragon blood wine. Uminom siya ng isang lagok, at habang kumakalat ang maasim na lasa sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay dahan-daang naging malamig. Ipinasa niya ang bangal ng alak kay Wang Lin. Nagtinginan ng dalawa sa naglalaho ng Void Gate sa abandonadong planeta habang humarap sa malamig na hangin. Ang hangin ay nagpalipad ng mga alikabok habang tahimik silang umiinom ng alak. Walang nagsalita. Hindi tinanong ni Wang Lin si Qing Shui kung nahanap na ba niya ang sagot na hinahanap niya sa loob ng 7-colored realm sa Alliance. Hindi nagsalita si Qing Shui, tanging siya lamang ang nakakaalam kung ano ang nahanap at naintindihan niya. Ngunit, sa huli, habang natutuklasan niya, mas naging malungkot siya at mas malalim ang kanyang pagmumuni. Isang laro, may kislap ng kalupitan sa mga mata ni Qing Shui, ngunit may kaunting kapaitan sa kanyang mukha. Kinuha niya ang banga ng alak mula kay Wang Lin at uminom ng isang malaking lagok bago tumawa. Wang Lin, pangako mo sa akin ang isang bagay. Ang pagtawa ni Qing Shui ay puno ng determinasyon habang tinitingnan si Wang Lin. Hindi nagsalita si Wang Lin ngunit tumango. Kung isang araw mamatay ako, kung mayroon akong buo pang katawan, dalhin mo ang katawan ko at ilibing sa aking bayan. Huwag mag-iwan ng pangalan sa lapida, ang pinakamagandang libing para sa akin ay ang malinis na libing, tumingin si Qing Shui sa kalangitan. Tahimik na nagmuni si Wang Lin. Pagkatapos ng matagal na panahon, sinabi niya, kung walang bayan. Dahil doon, ilibing mo ako sa mundo. Uminom si Qing Shui ng isang lagok ng dragon blood. May kaunting dugong tumulo mula sa kanto ng kanyang bibig at nagbigay ng pulang liwanag ng sumikat ang araw sa kanya. Oo. Kinuha ni Wang Lin ang banga mula sa kamay ni Qing Shui at uminom. Ang ekspresyon niya ay naging seryoso at ang kanyang mga mata ay kumislap. Kung mamatay ako bago ka, ipadala mo ako pabalik sa planeta Suzaku, bansa ng Zhao, pamilya ng Wang. Tiningnan ni Qing Shui si Wang Lin at dahan-daang tumango. Ito ay isang pangako. Ang Dragon Blood Wine ay napakabagsik at kayang magpamanhid sa karamihan, ngunit hindi kayang magpatambal kay Wang Lin o kay Qing Shui. Nagsimulang maglaho ang Void Gate nang malapit na ang natirang alak. Pumikit si Qing Shui. Medyo malungkot ang hitsura niya at malumanay niyang sinabi, Wang Lin, hindi ko pa natanong sa iyo noon, may mga inapo ka ba?
Mayroon akong anak na lalaki, may lungkot sa mga mata ni Wang Lin. Uminom siya ng isang lagok mula sa natirang dragon blood wine. Hindi na maasim ang alak sa kanyang tiyan kundi naging isang matalim na sakit. Mayroon akong anak na babae, binuksan ni Ching Shui ang kanyang mga mata, may kalungkutan sa loob ng mga ito. Ito ay mapait. Ngunit hindi ko siya matagpuan, baka hindi na siya naririyan at nawala na magpakailanman. Naalala ni Ching Shui ang nakaraan na puno ng kalungkutan. Nang siya ay magising at hawak ang bangkay ng kanyang asawa, may isang batang babae na 7 o 8 taon ang umiiyak sa malayo sa gitna ng mga dagwang guho. Hawak niya ang patay na crane at tinitingnan siya at ang kanyang ina ng mga mata na parang walang laman. Baka siya ay pumasok na sa reincarnation at naging ibang tao. Ngunit nag-iwan ako ng isang pulang marka sa kanyang balikat noong ipinanganak siya, at ang markang iyon ay palaging sasama sa kanya. Kung makita mo ang isang ganitong batang babae, alagaan mo siya para sa akin. Ang Phantom Gate sa langit ay tuluyang nawala. Tumayo si Ching Shui at huminga ng malalim. May malamig na tingin sa kanyang mga mata. Wang Lin, gusto kong pumatay. Itinaas ni Ching Shui ang kanyang kanang kamay at isang napakalakas na essence ng pagpatay ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nagsama-sama ito sa kanyang kanang kamay, at sa isang kisap mata, napalibutan ng kanyang kanang kamay ng isang itim at malamig na aura. Ang malamig na aura ay kumalat at ginawa ang buong abandonadong planeta na malamig. Ang essence ng pagpatay ay isang napaka-espesyal na essence. Kaunti lamang ang may ganitong essence, ngunit ang mga may ganito ay kayang magbukas ng Void Gate ng madali. Ang essence na ito ay ang limitasyon ng pagpatay. Kahit na si Ching Shui ay nasa maagang yugto ng Nirvana Void, dahil sa kanyang essence ng pagpatay at sa kanyang mga 10,000 taon ng laban, kahit ang isang cultivator sa huling yugto ng Nirvana Void ay matatakot kung makakasalubong siya. Pagpatay, mabuti. Tumayo si Wang Lin at lumakad patungo sa langit. Nag-echo ang mga ripples at siya ay nawala sa mundo. Pumasok din si Ching Shui sa mga ripples na nilikha ni Wang Lin at nawala. Kung ang buong Brilliant Void Star System ay isang lawa at ang mga planeta ay parang lumulutang na bagay, ang mga ripples sa ibabaw ngayon ay parang dalawang isda na mabilis na lumalangoy sa tubig. Wala nang masyadong Outer Realm Cultivator sa Brilliant Void. Sa wakas, ang Alliance ay pansamantalang headquarters nila lamang, at karamihan sa kanila ay namatay sa nakaraang madugong labanan. Ang labanan na ito ay pinasimulan ng isang guro at kanyang disipulo. Sa level ng cultivation ni Master Long Pan, halos wala ng Outer Realm Cultivators ang nakaligtas. Ngunit ang layunin ni Master Long Pan ay ang Summoned River, kaya hindi siya nanatili sa Brilliant Void. Ito ay nagbigay daan sa ilang isda na makawala. 3 Outer Realm Cultivators na may marka sa pagitan ng kanilang mga kilay ay maingat na lumilipad sa mga bituin. Hindi nila tinatangkilik ang mabilis na paggalaw dahil natatakot sila na baka makaakit sila ng atensyon ng iba. Walang sagot mula sa Message Jade. Takot akong lahat ng iba ay nahaharap sa panganib. Saan ba ang nangyari? Huwag na tayong bumalik sa Cultivation Alliance, takot akong may problema roon. Baka nag-counterattack na ang Inner Realm. Mas mabuti pang maghanap tayo ng isang planetang pang-cultivation na makakapagtago tayo hanggang dumating ang pangunahing hukbo. Habang patuloy na lumilipad ang tatlo, nagpapadala sila ng mga mensahe sa isa't isa. Sa mga sandaling yun, 2 ripples ang dumaan at isang nakakatakot na killing intent ang tumagos sa tatlo. Nang dumaan ang 2 ripples, nayanig ang 3 Outer Realm Cultivators, hindi nakakagawang magsalita. Libo-libong maliliit na bitik ang lumitaw sa kanilang mga katawan at bigla silang bumagsak. Ang kanilang mga orihinal na kaluluwa ay punit-punit at sila ay namatay. Ganito rin ang nangyari sa ibang lugar sa Brilliant Void, All Heaven, at Cloud Sea. Pagkatapos na magwasiwasi ni Master Long Pan, naranasan ng mga natirang Outer Realm Cultivators ang kabagsikan ni Ching Shui. Namumulaklak ang mga dugo, ipinapakita ang ganda ng kanilang kamatayan. Ang 2 ripples ay dumaan sa 3 pangunahing star systems at pumasok sa Summoned River. Ang Summoned River ay ganap ng napuno ng mga Outer Realm Cultivators, kaya maraming Outer Realm Cultivators ang naruroon. Pagpasok nila sa Summoned River, may isang matinding amoy ng dugo. Ngunit hindi ito nakapidyo sa mga ripples na ito. Madali nilang tinahak ang daan, planeta pagkatapos ng planeta. Sa huli, sila ay sumugod papunta sa kailaliman ng Summoned River, patungo sa huling 7-colored realm. Dito nakatago ang orihinal na katawan ni Master Hong Shan. Sa kalangitan, may isang malaking bitik na naglalabas ng liwanag na may 7 kulay. Sa labas ng bitik, naglutangan ang mga naputol na mga bahagi ng katawan. Maraming mga patay na Outer Realm Cultivators ang nagkalat sa lugar. May mga kulog na tunog na naririnig mula sa loob ng 7-colored realm. Malinaw na may matinding labanan na nagaganap sa loob. Ang 2 ripples ay papalapit.
Ang ripple na puno ng isang napakalupit na killing intent ay nag-iwan ng isang trail ng yelo at tumama patungo sa 7 kulay na bitik. Pagdating niya, ang mga naputol na bahagi ng katawan at ang mga hindi mabilang na bangkay ay tinakpan ng yelo at ang lamig ay kumalat sa buong lugar. Habang ang malakas na killing intent na ripples ay lumalapit sa 7 kulay na bitik, naglaho ang mga ripples at lumitaw si Qing Shui. Pumasok siya sa 7-colored realm nang walang pag-aalinlangan. Pumasok din si Wang Lin. Tila medyo pagod siya nang pumasok siya sa 7-colored realm. Pagpasok ni Wang Lin sa 7-colored realm sa Summoned River, agad niyang narinig ang mga malulungkot na sigaw. Ang 7-colored realm na ito ay iba sa dalawang realm na nakita ni Wang Lin dati. May ilang malalaking naglalakbay na kontinente na bumubuo sa 7-colored realm na ito. Ngunit ang lugar na ito ay puno ng mga pira-pirasong bahagi ng kontinente. 3 kontinente na lamang ang natira. Si Master Long Pan ay nakikipaglaban sa isang tao na nakasuot ng itim. Habang ang dalawa ay pamapalo, ang tunog ng mga kulog ay umaabot sa buong kalangitan. Nakita ni Wang Lin ang matandang lalaki na nakasuot ng itim. Ang taong ito ay ang pinuno ng Heaven Punishment Palace na nahulog sa mga kamay ng Lord of the Sealed Realm noong unang labanan sa Cloud Sea. Ang level ng cultivation ng taong ito ay bahagyang mas mababa kaysa sa 5 Masters ng Outer Realm, sa maagang yugto ng Arcane Void. Hindi niya nakuha ito sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang lifespan tulad ni Master Long Pan kundi talagang naabot ang maagang yugto ng Arcane Void. 10,000 Outer Realm Cultivators ang nakaupo sa 3 lumulutang na kontinente. Lahat sila ay bumubulong ng isang chant. Mga piraso ng Just Flames ang lumulutang patungo sa langit, bumubuo ng mga kakaibang nilalang na pinalibutan si Master Long Pan. Sila ay umatake kasama ang pinuno ng Heaven Punishment Palace. Pumasok si Qing Shui isang hakbang bago si Wang Lin. Nang lumitaw siya, tiningnan niya si Master Long Pan at ang matandang lalaki na nakasuot ng itim, bago lumabas ang isang kislap ng kalupitan sa kanyang mga mata at nagsimula siyang sumugod patungo sa 10,000 Outer Realm Cultivators. Ang mga malulungkot na sigaw na narinig ni Wang Lin nang pumasok siya ay mula sa mga cultivators na iyon. Si Qing Shui ay pumatay. Matapos niyang basagin ang Void Gate na kumpleto ang kanyang essence ng pagpatay. Inilaan niya ang kanyang buhay sa pagpatay, at ngayon, kapag inilabas niya ang kanyang kamay, libo-libo ang namamatay. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at tiningnan niya si Master Long Pan at ang matandang lalaki sa itim. Nakita niyang may isang malaking Dao Fruit na nakabitin mula sa 7 kulay na ulap sa itaas. Kabanata 1563 ang ikatlong Dao Fruit. Ang Dao Fruit ay bahagyang transparent, at makikita ang isang batang lalaki na nakabalot ng pula na nakaupo sa loob nito. Ang mukha ng batang lalaki ay puno ng sakit. Walang katapusang mga linya ang nakakabit sa kanyang katawan na parabang sila ay sumisipsip ng mga nutrisyon. Ang batang ito ay ang orihinal na katawan ni Master Hong Shan. Ngunit wala siyang heaven-defying deed upang sumipsip ng chaotic Dao intent sa loob. Ang tanging resulta ay ang kanyang kamatayan. Nagpatuloy ang pagpatay at ang mga alon ng malulungkot na sigaw ay naririnig mula sa lahat ng direksyon. Ang mga kakaibang hayop na tumutulong sa matandang lalaki na nakasuot ng itim na umatake kay Master Long Pan ay nagkalat at tumama patungo kay Qing Shui na nagpatuloy sa pagpatay. Mga multo lang kayo, magtatangkang magsaboy ng inyong pangil laban sa akin. May kislap ng kalupitan sa mga mata ni Qing Shui at inihampas niya ang kanyang kanang kamay. Isang itim na bagyong puno ng Slaughter Essence ang nabuo at tumama sa langit. Nang ito ay lumapit sa mga kakaibang nilalang, bigla itong sumabog. Ang Slaughter Essence sa loob nito ay mabilis na kumalat at hinigupit ang mga kakaibang nilalang. Nanginginig ang mga nilalang at narinig ang mga tunog ng pagkabasag. Lahat sila ay naging piraso ng itim na yelo. Lahat sila ay na-frozen. Walang katapusang mga itim na yelong tinak ang lumitaw sa loob ng yelo at tumagos sa mga kakaibang nilalang. Lumakad si Wang Lin pasulong. Hindi niya tiningnan si Qing Shui na pinapatay ang mga Outer Realm Cultivators o ang laban ni Master Long Pan. Agad siyang dumating sa ilalim ng Dao Fruit na nakabitin sa 7 kulay na ulap. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Ilang hininga lang mula nang pumasok sina Wang Lin at Qing Shui. Ang pinuno ng Heaven Punishment Palace ay lumingon at tiningnan si Wang Lin ng may pagkabigla. Lord of the Sealed Realm. May kislap ng killing intent sa mga mata ng pinuno ng Heaven Punishment Palace. Gusto niyang umatras upang harapin si Wang Lin. Gayunpaman, nagpakita si Master Long Pan ng isang walang pakialam na tingin at naglabas ng isang sinaunang aura upang harangin ang pinuno ng Heaven Punishment Palace. Wala pang nagwagi sa pagitan natin. Habang hinaharangan siya ni Master Long Pan, ang mga mata ng pinuno ng Heaven Punishment Palace ay kumislap ng malamig na liwanag at nagdesisyon siyang huwag pansinin si Wang Lin, na papalapit patungo sa Dao Fruit. Sa kanyang pananaw, si Wang Lin ay Lord of the Sealed Realm lamang sa pangalan at masyadong mahina.
Ang pagtatangkang iligtas si Master Hong Shan ay tiyak na magdudulot lamang ng problema. Sa mga sandaling ito, nagbuo siya ng isang seal gamit ang kanyang mga kamay upang tipunin ng Just Flames at nagsimulang lumaban kay Master Long Pan muli. Dumating si Wang Lin sa tabi ng Dao Fruit at tiningnan si Master Hong Shan. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at inihampas niya ang kanyang kanang kamay patungo sa Dao Fruit. May isang malakas na tunog ng pagkabasag at isang puwersa ng pagtanggi ang nagmula sa Dao Fruit at tumama kay Wang Lin na nagpilit siyang umatras ng ilang hakbang. Ang liwanag ng deduksyon ay kumislap sa kanyang mga mata. Nang tamaan ng Dao Fruit si Wang Lin, ang mga filament na nakakabit kay Master Hong Shan ay umiikot, na parabang ang buong puwersa ay nailipat sa kanya. Ang ekspresyon ni Master Hong Shan ay naging mas masakit at binuksan niya ang kanyang mga mata, na nagpakita ng isang walang laman na titig. Lumakad si Wang Lin pasulong at inihampas ang kanyang mga kamay ng 6 na beses. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw, ngunit tila walang pagbabago sa Dao Fruit. Tanging ang ekspresyon ni Master Hong Shan ang naging mas masakit at ang kanyang mga mata ay naging mas walang laman. Sa iyong simpleng cultivation, magtatangkang sirain ang Dao Fruit upang iligtas siya. Kalimutan mo na, hindi kahit ang matandang ito ay kayang sirain ito. Gusto kong makita kung paano mo ililigtas si Master Hong Shan. Ang Sovereign Seal ay hindi mo kayang basagin. Ang mas maraming atake, mas makakatulong ka lang sa Dao Fruit upang gawing puppet si Master Hong Shan para sa aking Outer Realm. Nang tiningnan siya ng pinuno ng Heaven Punishment Palace, ngumisi siya. Narinig ni Wang Lin ang mga salita ng pinuno ng Heaven Punishment Palace. Lumingon siya at dahan-dahang nagsabi, "Ganun ba?" Nakangisi ang pinuno ng Heaven Punishment Palace. Bahagya siyang nag-alala na baka may espesyal na paraan si Wang Lin upang basagin ang Dao Fruit dahil sa titulong, Lord of the Sealed Realm. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang Lord of the Sealed Realm ay sobrang lakas, at mayroon siyang malalim na alaala sa kanya. Gayunpaman, inalis niya ang kanyang pag-aalala. Kumpiyansa siyang hindi kayang basagin ni Wang Lin ang Dao Fruit. Ang kanyang mga mata ay kumislap at ipinagpatuloy ang laban kay Master Long Pan habang tinitingnan si Qing Shui. Habang pinapanood siya, lalong nadismaya siya. Slaughter Essence, ito nga ay Slaughter Essence, kapag nagsanib sila, magiging mahirap. Kailangan kong tumakas. Habang lumalaban, kumilos ang pinuno ng Heaven Punishment Palace at itinulak si Master Long Pan. Lumakad siya patungo sa exit ng Seven-Colored Realm. Kung magsasama kayong tatlo, marahil ay talaga kayong makaliligtas kay Master Hong Shan. Ang matandang ito ay aalis na. Nang magtangkang umalis ang pinuno ng Heaven Punishment Palace, biglang tumangala si Qing Shui. Inihampas niya ang kanyang kanang kamay at ang mga itim na ulap na puno ng Slaughter Essence ay kumalat. Nag-umpisang magbuo ang yelo, ngunit hindi ito umatake. Sa halip, ito ay patungo sa exit ng Seven-Colored Realm at tinakpan ito sa pamamagitan ng pagyayelo. Hindi pa ako nakapagpatay ng sapat. Nagbuo rin ng seal si Master Long Pan at lumitaw ang Mountain and River painting upang harangan ang pinuno ng Heaven Punishment Palace. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa matandang lalaki na nakasuot ng itim. Hindi pa ako nakikipaglaban ng sapat, huwag magmadali upang umalis. May kislap ng kalupitan sa mga mata ng matandang lalaki na nakasuot ng itim habang tinitingnan ng Qing Shui at Master Long Pan. Ang kanyang ekspresyon ay naging madilim at tumigil siya sa pagnanais na umalis. Sa halip, iniwasiwas niya ang kanyang manggas at lumitaw ang kanyang Just Flame Realm. Dahil hindi mo papayagan akong umalis, kailangan mong magbayad ng presyo. Tahimik na nagmuni si Master Long Pan at pagkatapos ay ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal. Nagbigay ang Mountain and River painting ng isang puwersang pagsipsip. Ang mga bundok at ilog sa loob nito ay tila nabuhay at biglang lumitaw sa Seven-Colored Realm. Lumakad si Master Long Pan pasulong at nawalan siya ng laman. Pumasok siya sa Mountain and River painting. Ang mga bundok at ilog ay bumangga patungo sa pinuno ng Heaven Punishment Palace. Isinugol na ni Master Long Pan ang kanyang buhay at ngayon ay umaatake siya ng walang pag-aalala sa kanyang buhay. Ang mga bundok at ilog ay naging isang malaking palad na nasusunog gamit ang pinakamakapangyarihang cultivation ni Master Long Pan. Ang palad ay tumungo patungo sa pinuno ng Heaven Punishment Palace. Sa mga sandaling ito, itinaas ni Qing Shui ang kanyang ulo at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal. Dahan-dahan niyang sinabi, "Dark Moon." Pagkapagsalita niya, inihampas ni Qing Shui ang kanyang kanang kamay at tinuro ang pinuno ng Heaven Punishment Palace. Ang Seven-Colored Clouds ay nayanig at mga madilim na ulap ang lumitaw sa paligid ng pinuno ng Heaven Punishment Palace. Ang mga madilim na ulap na ito ay lumitaw ng mabilis, at sabay-sabay, isang bilog na tato ang lumitaw sa mukha ng pinuno ng Heaven Punishment Palace. Ang tato na ito ay mukhang isang maliwanag na buwan. Clear Sky.
Ang kislap ng killing intent ay kumislap sa mga mata ni Qing Shui. Ang maliwanag na buwan sa mukha ng matandang lalaki ay kumislap ng maliwanag tulad ng araw. Ang liwanag ay tila sinusubukang sirain ang maliwanag na buwan sa mukha ng matandang lalaki. Spell ni Bai Fan. Isa ito sa 6 na malalakas na spells ni Bai Fan. Patay na si Bai Fan, ikaw ay si Qing Shui. Ang maliwanag na buwan sa mukha ng matandang lalaki ay nag-iba ng anyo. Karaniwan, sa kanyang level ng cultivation, kakayanin niyang labanan ang spell na ito ng lakas. Ngunit, nang magsimula mag-ilaw ang buwan sa kanyang mukha, ang malaking palad ni Master Long Pan ay umabot mula sa likuran niya. Lumakad si Qing Shui pasulong at isang nakakagulat na slaughter essence ang tumama patungo sa matandang lalaki na nakasuot ng itim. Sa mga atake mula kay Qing Shui at Master Long Pan, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw sa buong Seven-Colored Realm at isang shockwave ang mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang 3 kontinente ay bumagsak sa shockwave na ito. Habang ang hindi mabilang na mga piraso ay itinulak pabalik, bumagsak silang muli sa alikabok. Ang maraming Outer Realm cultivators na hindi napatay ni Qing Shui ay walang matatakbuhan. Kahit anong lakas ng treasure ang kanilang ginamit, lahat sila ay namatay sa shockwave na ito. Ang buong Seven-Colored Realm ay tila no-eye clean at nagsimula ng gumuho ng malawakan. Ang palad na binuo ni Master Long Pan ay nabasag sa epekto ng impact, at pagkatapos ay lumitaw ang itsura ni Master Long Pan at umatras ng ilang dosenang talampakan. Dumyugo siya mula sa bibig at mukhang nanghihina, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ang katawan ni Qing Shui ay tinulak pabalik dahil sa kakulangan sa cultivation. Kahit na malakas ang slaughter essence, siya ay nasaktan pa rin. Dumaan ang dugo mula sa kanto ng kanyang bibig, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig. Ang pinuno ng Heaven Punishment Palace ay dumyugo mula sa bibig at nanginginig ang kanyang katawan. Ang hindi mabilang na mga Just Flame Souls na ginamit upang harangan ang atake ay nagsipaglaho. Nang mawala ang buwan sa kanyang mukha, 5 malalim na bitik ang pinalitan nito at kumalat patungo sa kanyang katawan. Naglabas ng mga sinag ng araw mula sa mga bitik, na nagdulot ng matinding sakit sa buong katawan ng matandang lalaki. Ang slaughter essence ay nagngangalit sa loob ng kanyang katawan. Ang mga damit sa kanyang likod ay napunit at may malaking marka ng palad sa kanyang balat. Sa loob ng marka ng palad ay ang mga bundok at ilog, na nagdulot sa katawan ng matandang lalaki na agad maglaho. Ang kanyang ekspresyon ay naging madilim at malamig niyang sinabi, "Matutulungan ko kayong iligtas si Master Hong Shan. Magtulungan tayo upang buksan ang Dao Fruit. Bilang kapalit ng paggawa nito, hayaan niyong umalis ako. Kung hindi, ang matandang ito ay magsusugal ng malubhang pinsala upang ilibing kayong dalawa rito." Wala nang kailangan. Ang sumagot sa kanya ay ang malamig na tinig ni Wang Lin. Sa ilalim ng mga mata ng matandang lalaki na hindi makapaniwala, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at diretsyong ipinasok ang kanyang kamay sa Dao Fruit nang hindi nagiging sanhi ng anumang pagtanggi. Hinayla niya si Master Hong Shan, na nasa loob ng Dao Fruit, at inilabas siya. Ang hindi mabilang na mga filament na nakakabit kay Master Hong Shan ay nagkulaps nang magpadala si Wang Lin ng isang shockwave. Ang mga walang laman na mata ni Master Hong Shan ay nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Walang nakakaalam ng Dao Fruit kundi ako, hindi pa kayang tapatan ng inyong sovereign ako, bitawan ni Wang Lin si Master Hong Shan at inihampas ang sanga. Isang kislap ng dugo ang sumak at ang dugo ng espada ay pinutol ang sanga. Inabot ni Wang Lin ang Dao Fruit at tumingin patungo sa nagulat na pinuno ng Heaven Punishment Palace. Impossible. Ang pinuno ng Heaven Punishment Palace ay automatikong umatras ng ilang hakbang habang nakatingin sa lahat ng ito. Hindi siya makapaniwala na kayang iligtas ni Wang Lin si Master Hong Shan ng ganun kadali. Inilagay ni Wang Lin ang Dao Fruit sa kanyang kamay at kalmadong nagsabi, "Nakakain na ako ng isang Dao Fruit at inabsorb ito ng buo." Kabanata 1564-13. Ang mga mata ni Master Hong Shan ay naging mas maliwanag. Huminga siya ng malalim at ang tunog ng pagputok ay umalingaw mula sa kanyang katawan. Isang pulang mist ang lumabas mula sa kanyang mga butas ng katawan at bumuo ng dugo kulay na tela sa ibabaw ng kanyang katawan. Tumingin siya kay Wang Lin at pinagbuklod ang kanyang mga kamay. "Maraming salamat, Panginoon ng Sealed Realm." Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Heaven Punishment Palace Lord. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng karunungan. "Xing Jiuyan, kahit pa sinunog mo ang iyong cultivation, hindi ka makakaligtas. Hindi ka mamamatay, ang matandang ito ay gagawin kang isang blood puppet at magiging malaking tulong ka sa aking inner realm." Nang masabi niya ito, si Master Hong Shan ay naging isang pulang anino at nagtakda ng mabilis na pagtakbo patungo sa unahan. Ang matandang lalaki sa itim ay mapatla. Bagamat siya ay isang third-step cultivator, isa pa rin siyang cultivator. Wala siyang kakayahan na labanan silang apat.
Nang maglapit si Master Hong Shan, mabilis na umatras ang matandang lalaki sa itim. Gayunpaman, si Master Long Pan ay tahimik na itinaas ang kanyang kanang kamay sa likod ng matandang lalaki sa itim at ang Mountain and River painting ay hamarang sa daraanan ng matandang lalaki. Ang ekspresyon ni Qing Shui ay naging malamig at tinuro niya ang matandang lalaki. Ang 5 bitik sa mukha ng matandang lalaki ay nagsimulang maghiwalay muli. Ang Dark Moon Clear Sky ay isang spell na ipinipinta sa kalaban at maaaring magpatuloy ng nakakakilabot na lakas. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, at sa sandaling umatake ang tatlong iba pa, kumislap ang kanyang mga mata. Ang gintong liwanag ay nagtipon sa dulo ng kanyang daliri at tinuro ang matandang lalaki sa itim. Tigil. Ito ay isang labanan na walang anumang suspensya. Ang Seven-Colored Realm ay gumuho at ang Heaven Punishment Palace Lord Qin Jiuyan ay nahuli at dinala ni Master Hong Shan. Ang nasusunog na kaluluwa ni Master Long Pan ay tumigil sa pagsunog sa tulong ni Master Hong Shan. Siya ay umalis kasama ang kanyang disipulo, si Master Zhongzuan, upang tahimik na maghintay para sa susunod na laban-laban sa Outer Realm. Inanyayahan ni Master Hong Shan si Wang Lin na pumunta sa Cloud Sea at gamitin ang pangalan ng Panginoon ng Sealed Realm upang pasiglahin ang fighting spirit ng mga cultivator mula sa Inner Realm. Pagkatapos, pinangunahan niya ang mga cultivator mula sa Inner Realm upang isagawa ang huling counter-attack. Hindi pumunta si Wang Lin dahil nakuha na niya ang 3 Dao Fruits. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay tapusin ang kanyang 3 daos bago sumabog ang rejection force sa loob ng kanyang katawan. Kailangan niyang basagin ang Void Gate at tapusin ang kanyang dao. Umalis si Qing Shui. Ang kanyang berdeng kasuotan ay dumadaloy sa gitna ng mga bituin na may pakiramdam ng kalungkutan at kalungkutan. Pumunta siya upang hanapin ang kanyang anak na babae. Marahil ay makikita niya ito, marahil ay hindi niya na ito makikita sa buong buhay niya. Gayunpaman, anuman ang mangyari, basta't tinanong siya ni Wang Lin, babalik siya mula sa dulo ng mundo. Wala nang kailangang pag-usapan pa sa pagitan nila. Ang mga bagay na kanilang naranasan ng magkasama ay isang bagay na hindi malilimutan ni Qing Shui. Sa gitna ng mga bituin, 2 lamang ang mga tao na pinahahalagahan ni Qing Shui. Isa sa kanila ay ang kanyang junior brother, si Wang Lin. Ang pagtakas ni Master Hong Shan ay nagdala ng kasiyahan sa Inner Realm. Ang muling pagkuha sa Summoned River ay nagbigay ng pag-asa sa natitirang mga cultivator ng Inner Realm. Ang pagkamatay ni esteemed teacher Tian Zhao, ang pagdagdag ni Master Long Pan, at ang pagkakahuli kay Heaven Punishment Palace Lord ay muling nagpasik sa tiwala ng mga cultivator ng Inner Realm. Wala ng mga 7-Colored Realm sa Inner Realm. Matapos ang mga dekada ng digmaan, ang mga natitirang cultivator ay mga bihasang mandirigma. Kailangan nilang lumaban dahil kapag nabigo sila, ang tanging natitirang daan ay ang kamatayan. Ang pagpapalaganap ni Master Hong Shan ng balita na ang Panginoon ng Sealed Realm ay bumalik ang siyang pinakamahalaga. Ito ang nagpasigla sa mga cultivator ng Inner Realm upang itaas ang kanilang mga ulo, at ang apoy ng laban sa kanilang mga puso ay naging mas matindi. Sa Brilliant Void Realm, may isang lugar malapit sa hangganan ng Cloud Sea at All Heaven. Ang lugar na ito ay mabilis na umunlad at naging isang malaking trading area. Maraming mga planeta tulad nito ang lumitaw sa mga hangganan ng 4 na malalaking star systems. Maraming cultivator mula sa lahat ng 4 na systems ang nagtipon sa mga planetang ito upang magkalakalan ng mga kinakailangang resources. Dahil dito, ang 4 na star systems ay unti-unting nagsanim. Sa puntong ito, sa planetang One Spirit sa Brilliant Void, may mga cultivator mula sa lahat ng 4 na star systems. Habang dumadating at umaalis ang mga cultivator, ang lugar ay sobrang buhay. Ang mga babaeng cultivator mula sa Summoned River ang pinakakilala. Bagamat marami sa kanila ang namatay, marami din sa kanila ang nakakuha ng prestihiyo sa panahon ng counter-attack na iyon. Bagamat ang Summoned River ay kakalasin lamang, maraming babaeng cultivator mula sa Summoned River ang bumalik. Ipinapakita ng Summoned River ang mga palatandaan ng paggaling. Ang Summoned River ang may pinakamaraming babaeng cultivator, at lahat sila ay magaganda. Ang amoy na kanilang ibinubuga ay nagpapalakas sa mga lalaking cultivator mula sa iba pang 3 sistema na magsikap upang makahanap ng kanilang mga DAO partners na sasamahan sila sa buong buhay nila. Dahil sa presensya ng mga babaeng cultivator mula sa Summoned River, ang lungsod ay naging mas masigla. May mga inn sa lungsod na nagbibigay ng lugar para sa cultivation para sa mga cultivator na dumadating. Maraming spirit stones at ilang celestial jades sa bawat silid. Ang ilang mga inns na may malalalim na pinagmulan ay may mga origin crystals upang magbigay ng origin energy para sa mga matandang halimaw. Sa silangan ng lungsod na sumasakop sa karamihan ng planeta, may isang medium-sized na inn. Maraming mga cultivator ang nakaupo sa loob ng bulwagan ng inn na ito. Bagamat hindi kailangang kumain ng mga cultivator, ang mga celestial fruits, alak, o ilang simpleng pagkain mula sa mortal na mundo ay madalas magdulot ng ilang alaala mula sa nakaraan. Ang inn ay kadalasang puno.
Dahil sa digmaan laban sa Outer Realm, ito ay naging isang magandang pagkakataon upang makatagpo ng iba't ibang mga kapwa cultivator. Matututo sila mula sa isa't isa, at marahil ang mga simpleng kakilala ay magkakaroon ng pagkakataon na magtagpo muli sa hinaharap sa labanang ito. Sa puntong ito, may ilang mga cultivator na nakaupo sa mesa sa hilagang bahagi ng inn. Isa na dito ang isang middle-aged na scholar na ngumingiti at nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Nabanggit ko na noon na kilala ko ang Panginoon ng Sealed Realm, ngunit wala sa inyo ang naniwala sa akin. Sa tapat ng scholar ay may dalawang babaeng magaganda. Gayunpaman, may kaunting pagkakaiba sa kanilang edad. Ang babae na may pink na kasuotan na mas bata ay naging curious. Saan ba nakilala ni Big Brother Joe ang Panginoon ng Sealed Realm? Ang babae na may purple na kasuotan na medyo mas matanda ay nakaupo ng tahimik at hindi nagsalita. Sa tabi ng middle-aged na scholar ay may isang matandang lalaki. Ngumiti siya at sumingit, "Lady Shu, huwag mong paniwalaan ang sinabi ni fellow cultivator Joe. Tuwing makikita niyang may babaeng cultivator mula sa Summoned River na katulad mo, palaging ganito ang sinasabi niya." Halos magkakaliw na ang mga tenga ko sa pakikinig sa kanya. Sa planetang Suzaku, ang Panginoon ng Sealed Realm noon ay hindi pa katulad ng cultivation niya ngayon. Naalala ko pa noon, siya ay isang maliit na core formation cultivator pa. Hindi ko akalain na magiging Panginoon ng Sealed Realm siya balang araw. Ngumiti ang middle-aged na scholar at hindi pinansin ang sinabi ng matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon. Ang babae ay commandant at nagpakita ng interes. Tumingin siya sa babae na may purple na kasuotan at ngumiti. "Senior sister, naaalala ko na sinabi mo na galing ka sa planetang Suzaku. Nakilala mo ba ang Panginoon ng Sealed Realm?" Matapos niyang sabihin ito, ang lahat, kasama ang middle-aged na scholar, ay tumahimik. Lahat sila ay tumingin sa babae na may purple na kasuotan ng may gulat at inggit. Mayroon ding bahagyang paggalang na makita sa kanilang mga mata. Pati ang mga cultivator na malapit ay tumahimik nang marinig ito. Tumigil sila sa pagsasalita at tinitingnan ng may respeto ang babae na may purple na kasuotan. Mabilis na tumayo ang middle-aged na lalaking nagsalita. Pinagbuklod ang mga kamay at nagsabi, "Ako po si Joe Dong, bumabati sa isang fellow cultivator mula sa planetang Suzaku. Ang mga sinabi ko kanina ay mali, sana ay hindi mo ito masamain." Hindi lamang siya, kundi pati na ang matandang lalaki at ang marami pang surrounding cultivators ay nagtaas ng kamay upang bumati. Ang mga cultivator mula sa Cloud Sea ay lumapit sa kanya at nagtaas ng kamay. Ang ganitong uri ng pangyayari ay hindi karaniwan sa 4 na star systems, ngunit nangyari na ito ng ilang beses. Ang kasikatan ng Panginoon ng Sealed Realm ay hindi isang personal na karangalan kundi nakuha sa pamamagitan ng nakakagulat na mga pangyayari sa digmaan. Sa isipan ng mga cultivator ng Inner Realm, ang Panginoon ng Sealed Realm ang kaluluwa ng Inner Realm. Ang Panginoon ng Sealed Realm ay mula sa Brilliant Void, kaya't ang mga cultivator mula sa Brilliant Void ay nirespeto ng mga cultivator mula sa iba pang 3 sistema. Bagamat hindi kalakihan, naruroon pa rin ito. Ang Panginoon ng Sealed Realm ay mula sa planetang Suzaku, isang bagay na alam na ng lahat ng mga cultivator ngayon. Natural na may respeto ang mga cultivator mula sa planetang Suzaku. Gayunpaman, ang planetang Suzaku ay isang maliit na lugar, at kakaunti lamang ang mga cultivator na makakalabas mula rito. Kaya't bihirang makatagpo ng isang cultivator na talagang mula doon. Ngunit dahil dito, kapag may natagpo ang cultivator mula sa planetang Suzaku, labis silang nirerespeto. Ang planetang Suzaku ay nakakuha ng respeto mula sa buong Inner Realm dahil kay Wang Lin. Ang babae sa purple na kasuotan ay tila hindi sanay sa ganitong atensyon, kaya't bahagyang namula ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay na kasing puti ng jade upang itabi ang kanyang buhok at pagkatapos ay nagbigay ng pagbati sa lahat ng cultivator na bumati sa kanya. Maingat niyang sinagot ang mga salita ng kanyang junior sister. Ako siguro ay nakilala siya." Nagsimulang magbalik tanaw ang babae, at ang kanyang mga salita ay nagpasimula ng pagkakilati sa lahat. "Pero, medyo hindi ko sigurado kung siya nga ba ang nakilala ko," isang buntong hininga ang sumunod sa kanya. "Senior Sister Joe, mabilis po, sabihin mo na." Mabilis na nagmadali ang junior sister niya. Noong mga panahon na iyon, tinawag siyang Maliang. Noong mga panahon na iyon, nasa foundation establishment stage pa siya, at siya ay malamig at walang awa, bumalik siya sa bansa ng Wufen mula sa foreign battleground. Kung siya nga ang Panginoon ng Sealed Realm, dapat sila ni Limuan ay nagkita roon. Si Limuan ang best friend ko, medyo hindi sigurado ang babae sa purple na kasuotan habang nagsasalita. Ang mga cultivator sa paligid ay nakikinig ng mabuti. Ang ganitong uri ng kwento ay napakabihirang marinig mula sa isang cultivator mula sa planetang Suzaku. May isang binatang lalaki na nakasuot ng itim sa malayo na nakaupo sa isang mesa at tahimik na umiinom. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam at may malamig na aura, kaya't wala ni isa sa mga tao ang lumapit.
Guro, saan ka na? Uminom ang batang lalaki at tiningnan ng In habang nagbabalik tanaw siya sa nakaraan. Ngunit sa isang iglap, nang inig ang kanyang katawan at tiningnan ng lalaking nakasuot ng puti na pumasok sa In. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala at kasiyahan. Kabanata 1565 siya si Zhou Zihong. Noong mga panahong iyon, ang planetang Suzaku ay isang semi-abandonadong planeta, at ang pinakamalakas na cultivator sa Haufen ay nasa nascent soul stage lamang, ang mga mata ng babae ay puno ng pagninilay. Matagal na siyang umalis sa planetang Suzaku, ngunit hindi niya maalis sa kanyang alaala ang mga ito. Habang nagsasalita siya, halos lahat ng cultivator sa In ay nagsimulang makinig. Ang iba ay lumapit pa na may kasamang paghanga sa kanilang mga mata. Ang planetang Suzaku ay ang bayan ng Lord ng Sealed Realm, dito siya lumaki at unti-unting naglakbay patungo sa kanyang kaluwalhatian ngayon, ang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad ay huminga ng malalim. Ako ay isang cultivator mula sa bansa ng Haofeng, at ang bansa ng Haofeng ay nakaranas ng isang sakuna na nagpilit sa amin na lumipat sa kalapit na bansa ng Zuanwu. Ang bansa ng Zuanwu ay hindi matanggap, kaya nagsimula ang isang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga laban mula sa nakaraan ay tila sumak sa isip ng babaeng naka-purple. Si Maliang, siguro siya nga ang Lord ng Sealed Realm. Noong panahong iyon, nag-iwan na siya ng bakas. Bagamat nasa Foundation Establishment cultivator lang siya, daan-daang tao na may parehong cultivation level ang napabagsak niya. Ang malambing na tinig ng babae sa purple ay umabot sa buong In. Nang sabihin niya ito, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga cultivator sa paligid. Sa Foundation Establishment stage at nakakapatay ng daan-daang tao na may parehong cultivation level. Ito ay halos imposible. Walang imposible. Paano magiging isang Lord ng Sealed Realm ang isang tao na kaya nating maisip lang? Mas mababa ang cultivation level, mas maliit ang agwat sa pagitan ng mga level ng cultivation. Bagamat hindi ganoon kaliit ang agwat, ang mga spell at mga yaman na magagamit ng isang Foundation Establishment cultivator ay limitado. Hindi ko inisip na ganoon na siya kalakas noong panahong iyon, hindi katakataka na kaya niyang baguhin ang agos sa Cloud Sea. Habang nagdedebate sila, ang lalaking nakaputi na pumasok ay naghaplos ng kanyang ilong at lumapit sa cultivator na nakaitim. Ngumiti siya ng malumanay sa excited na cultivator na nakaitim at pinindot ang kanyang kamay. Pinilit niyang ibalik ang cultivator na nakaitim na malapit ng tumayo at magyukod pabalik sa kanyang upuan. Guro, ang cultivator na nakaitim ay si 13. Ang mga mata nito ay puno ng kasiyahan at ang isipan ay blanko. Biglang dumating si Wang Lin at walang babala si 13. Ang batang lalaking nakaputi ay si Wang Lin. Matapos ang laban sa Seven Colored Realm sa Summoned River, papunta si Wang Lin sa planetang Suzaku upang magbigay galang sa kanyang mga magulang. Nais niyang linisin ang kanyang karma, buhay at kamatayan, pati na rin ang mga totoo at maling asensya. Nang dumaan siya, naamoy niya si 13 at ang aura mula sa sinaunang estatwa ng demonyo, kaya't dumaan siya dito. Habang tinitingnan ng tumandang si 13, nagpakita si Wang Lin ng pagpapaluwag ng loob. Naalala pa niya nang una nilang magkita ni 13 sa Demon Spirit Land. Ang determinasyon at katapatan nito, kahit mahigit 1,000 taon na ang nakaraan, ay pareho pa rin si 13. Ang batang ito ay lalapit ng lalapit sa pagiging katulad ko noong mga nakaraang taon. Si Wang Lin ay huminga ng malalim. Ang malamig na aura ni 13 ay halos katulad ng sa kanya noong nasa planetang Suzaku pa siya. Malalim na huminga si 13 at naisa ng magsalita, ngunit nang makita niyang kumilid si Wang Lin at mag-iling ng ulo, tumahimik na lang siya. Ngunit ang kasiyahan at galang sa kanyang mga mata ay tila hindi mapigil. Para sa kanya, si Wang Lin ay ang kanyang guro at tagapagligtas. Ang buong buhay niya ay nagbago dahil kay Wang Lin. Kahit mamatay siya, hindi niya malilimutan ang mga ibinigay sa kanya ni Wang Lin. Siya si 13, ang royal at malamig na si 13. Pagkatapos, sa digmaang iyon, hindi ko na siya narinig. Naalala ko na handa na siyang lisanin ang bansa ng Haufen, at nakipagkita ako sa kanya bago iyon, ang sinabi ng babae sa purple ng kalmado, at ang mga usapan sa paligid ay tumahimik. Wala ni isa sa kanila na nakapansin sa batang lalaking nakaputi na pumasok. Lahat ng kanilang atensyon ay nakafocus sa babae sa purple. Pagkatapos, narinig ko na nailigtas niya si Limuan at, sa ilalim ng habol ng isang core formation cultivator, pumasok siya sa isang napakadelikadong lugar sa planetang Suzaku. Tinatawag itong, ang Sea of Devils. Ang tinig ng babae sa purple ay umabot sa buong In habang inaalala ang nakaraan. Habang nakikinig ang mga tao sa babae sa purple, si Wang Lin ay kumuha ng baso at uminom. Ang kanyang mga mata ay puno ng alaala at dahan-dahan siyang ngumiti. Naalala niya si Limuan na hinahabol ng core formation cultivator, ang kanyang walang magawa na mga mata, at ang kanyang sigaw ng tulong. Si 13 ay kumuha ng wine jug at nagbigay ng alak sa kanyang guro. Core formation cultivator. Buhay pa ba ang core formation cultivator na iyon? Talaga bang hinabol pa niya ang Lord ng Sealed Realm?
Kung buhay pa siya, hindi mataas ang cultivation level niya. Kahit hindi alintana ng Lord ng Sealed Realm, akin na siyang papatayin at tatahakin ang kanyang kaluluwa. Tama, provoke niya ang Lord ng Sealed Realm, ibig sabihin ay pinagtulungan na siya ng mga cultivator mula sa 4 na malalaking star systems. Lady Joe, ano ang pangalan ng evil cultivator na humahabol sa Lord ng Sealed Realm? Ang babae sa purple ay nag-iling ng ulo at mahina siyang nagsabi, nakalimutan ko na, hindi ko na nakita ang Lord ng Sealed Realm pagkatapos noon. Ngunit pagkatapos ng ilang daang taon, narinig ko na ang isang cultivator na ang pangalan ay Wang Lin, ay nagpasabog ng ingay sa planetang Suzaku. Isa siyang cultivator mula sa bansa ng Zhao, at noong nasa foundation establishment stage siya, inoffend niya ang isang nascent soul cultivator na ang pangalan ay Teng, na pumatay sa kanyang pamilya. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng karamihan sa mga cultivator sa paligid ito. Maaari nilang imahe ang sakit na naranasan ng Lord ng Sealed Realm sa panahong iyon, na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Pagkatapos, bumalik siya sa bansa ng Zhao at gumawa ng isang bagay na nagpasabog sa buong planetang Suzaku. Damaloy ang mga ilog ng dugo sa bansa ng Zhao, totoong mga ilog ng dugo. Wala ni isang miyembro ng pamilya ng nascent soul cultivator na si Teng ang nakaligtas. Hindi siya isang gentleman, ngunit ibinuhos niya ang galit mula sa nakaraan. Ang bawat tao na may bloodline ng pamilya Teng ay pinatay, ang mga sabi-sabi ay nagsasabi na ang kalangitan ng bansa ng Zhao ay naging dugong pula, ang tinig ng babae sa purple ay kalmado, ngunit ang mga cultivator sa paligid ay naramdaman ang nakakatakot na killing intent at galit. Narinig nilang mahina ang hiyaw ng langit ng si Wang Lin ay naghiganti at ganap na inalis ang pamilya Teng hanggang sa mga ugat. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin at unti-unting tinapos ang pag-inom ng alak. Si 13 ay patuloy na nagsusumite ng alak. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni 13 ang kwento ni Wang Lin, kaya siya ay tahimik din. Maganda, ito ang tamang paraan ng paghihiganti. Ang maliit na nascent soul cultivator na si Teng ay dapat nang mamatay, ngunit ang buong pamilya niya, ang ibang mga cultivator ay tila hindi sang-ayon. Hindi ka ang Lord ng Sealed Realm, paano mo matutukoy ang sakit at kawalan ng pag-asa ng pagkawala ng lahat ng iyong mahal sa buhay? Hindi ko iniisip na sobra ang ginawa niya. Habang nagsasalita ang lahat, ang tinig ng babae sa purple ay patuloy na umaabot. Ininom ni Wang Lin ang buong baso ng alak at ibinaba ito. Tumingin siya sa malayo. Tila siya'y miss na miss ang kanyang mga magulang at nais niyang makita sila. Pumunta na tayo. Tumayo si Wang Lin at lumabas ng inn. Si 13 ay nag-iwan ng ilang spirit stones at sinundan si Wang Lin. Narinig ko lang ang knock. Araan ng Lord ng Sealed Realm. Sa katunayan, mayroon siyang pagkakataong maging pinuno ng planetang Suzaku, ngunit sa huli pinili niyang umalis. Sa planetang Suzaku, mayroong isang estatwa niya na nagbabantay sa planeta. Habang nagsasalita ang babae sa purple, tila may napansin siya at kusa siyang lumingon patungo sa pintuan ng inn. Ang kanyang mata ay dumaan kay 13 at huminto sa likod ni Wang Lin. Medyo pamilyar ang taong ito. Ibinangon ni Wang Lin ang kurtina ng pintuan ng inn at lumingon. Tiningnan niya ang babae sa purple na nakatingin sa kanya at ngumiti. Dahan-dahan siyang nag-iling at lumabas. Sinundan ni 13 si Wang Lin palabas ng inn. Ang babae sa purple ay nanginig at tumigil sa kanyang pwesto. Ang ngiti ng lalaking nakaputi ay bumalik sa kanyang isipan. Ang imahe nito ay nagsimulang magsanib sa itsura mula sa kanyang nakaraan. Siya ay, ang babae sa purple ay nanginig at puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Ang kanyang isipan ay blanko, ngunit ang ngiti na iyon ay lalong naging malinaw at malalim. Para bang gusto na nitong lumabas mula sa kanyang isipan. Siya nga. Senior sister, anong nangyari? Nakita ng babae sa pink na nagulat ang babae sa purple, kaya't marahan niyang itinulak ito ng ilang beses. Sinundan niya ang tingin ng kanyang senior sister, ngunit ang tanging nakita nila ay ang kurtina sa pintuan na marahang umalog. Hindi lamang siya, kundi pati ang lahat ng mga cultivator sa paligid ay tumingin. Ngunit ang tanging nakita nila ay ang kurtina na marahang umalog at wala ng iba. Wala, ang babae sa purple ay tinatawag na Josie Hong. Automatikong inilipat niya ang mga hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga at nagpatuloy sa pagsasalaysay ng kanyang mga alaala. Habang nagsasalita siya, isang malungkot na ngiti ang lumabas sa kanyang labi at naalala ang ngiti ni Wang Lin habang siya'y lumilingon. Sa tuktok ng mataas na bundok, ang hangin ay humihip na parang sinusubukang pabagsakin ang bundok. Nakatayo si Wang Lin habang si 13 ay nakaluhod sa isang tuhod sa harap niya. Guro, si 13 ay handang sumunod sa iyo. 13, ikaw ang aking unang disipulo at ang pinakamahabang sumunod sa akin. Malumanay ang tinig ni Wang Lin at ang kanyang tingin kay 13 ay puno ng kabaitan. Dahan-daang tumanggo si 13 at tinitigan si Wang Lin na may halong attachment sa kanyang mga mata. Para sa kanya, si Wang Lin ay isang guro na parang isang ama. Ngunit, kung nais ng isang ibon na lumago, kailangan nitong harapin ang hangin at ulan ng mag-isa,
harapin ang lakas ng mundo at malimpasan ang hangin at ulan upang umangat sa ibabaw ng mga ulap. Magaling ang iyong ginawa, hinaplos ni Wang Lin ang balikat ni 13. Ngunit guro, naisa nang magsalita ni 13 nang pigilan siya ni Wang Lin at pinatigil siya. Hinaharap ni Wang Lin si 13 at dahan-dahang nagsabi, 13, ang aking disipulo ay hindi pwedeng maging cultivator na nananatili sa ilalim ng aking proteksyon. Ang aking disipulo ay dapat may puso ng isang cultivator na hindi natitinag ng langit. Ang aking disipulo ay dapat may determinasyong lumaban sa langit. Ang aking disipulo ay dapat maging dragon sa gitna ng mga tao, na higit pa sa langit mismo. Dapat niyang akitin ang paghanga ng lahat kapag sinabi niyang siya ang aking unang disipulo. Guro. Excited na tumanggo si 13. Siyempre, kung may sino man ang magtangkang mangbuli sa iyo, hindi ito papayagan ng iyong guro. Mula ngayon, ikaw ay lilikha ng sarili mong landas bilang aking unang disipulo. Si Wang Lin ay naglaan ng pinakamaraming oras kay 13 sa lahat ng kanyang mga disipulo at may pinakamalaking attachment sa kanya. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kanang kamay ay hinaplos ang ulo ni 13. Kabanata 1566 Ang sigaw ng mapanuksong tao. Isang hindi nakikitang alon ang kumalat sa lahat ng direksyon gamit ang dalawa bilang sentro. Ang alon na ito ay kumalat sa buong mundo. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang pag-unawa sa kidlat at apoy at ginawang binhi ito, inilubog ito ng malalim sa loob ni 13. Hindi kita bibigyan ng kahit anong yaman, kundi itong binhi ng asensya. Nang inig ang katawan ni 13. Nang tumama ang palad ni Wang Lin sa kanyang noo, isang gintong binhi ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang gintong binhi na ito ay naglalaman ng pag-unawa ni Wang Lin sa kanyang buong asensya ng apoy at kidlat. Ito ay ang aura ng ikatlong hakbang. Ang binhi na ito ay naglalaman din ng bloodline ni Wang Lin, kaya't ito ay gintong kulay. Ang binhi na ito ay maihahambing sa isang langit-ngit na yaman. Sobrang mahalaga nito upang magdulot ng sakuna. Ibinibigay ito ni Wang Lin sa kanyang unang disipulo, si 13. Papalabas na siguro, malalim na tumingin si Wang Lin kay 13 at kinuha ang sinaunang estatwa ng demonyo. Pagkatapos, siya ay tumapak patungo sa kalangitan at unti-unting naglaho. Bago siya tuluyang mawala, inikat niya ang kanyang ulo at tumingin kay 13 ng mahinahon, na parabang tinitingnan ng kanyang sariling anak at marahang tumanggo. Kung nais mong gumawa ng isang bagay, gawin mo, hanggat kaya mong mabuhay sa iyong desisyon, anuman ang kalamidad na dulot nito, andito lang siguro, dapat kang maghanap ng babae na gusto mo, huwag mong gawing tulad ko. Pinigilan ni 13 ang kanyang labi at pamatak ang mga luha sa kanyang mata. Tahimik niyang pinanood ang kanyang guro na umalis at nagkawtaw ng 9 na beses. Tahimik na naglakad si Wang Lin sa gitna ng mga bituin. Dumaan siya ng mag-isa at umalis na mag-isa. Pagkalipas ng mahigit 2,000 taon, mas anay na siya sa kalungkutang ito at mas anay na mag-isa habang tinitingnan ng mga maliwanag na bituin. Mas anay na siya sa paghinga at sa pagpapulasa ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-iisa ng mag-isa. Sanay na siya sa lahat ng ito. Hindi agad isinama ni Wang Lin ang sinaunang estatwa ng demonyo sa kanyang kaliwang mata at ipinagtabuyan ito sa loob ng kanyang imbakan. Kaya pa niyang panatilihin ang puwersa ng pagtanggi sa kanyang katawan. Tanging kapag dumating ang tamang panahon ay maipapakita ng sinaunang estatwa ng demonyo ang buong epekto nito. Hindi nais ni Wang Lin na gawin ito kung maaari niyang iwasan. Nais niyang maghintay hanggang sa lumago pa ng kaunti ang sinaunang estatwa ng demonyo. Tungkol sa sinaunang demonyo na nahuli niya sa All Heaven, ito ay nakatali pa rin sa kanya. Hindi pa panahon upang gamitin ito. Isang beses niyang ipinangako sa sinaunang demonyo ang isang pagkakataon ng kaligtasan, at hindi ito nakalimutan ni Wang Lin. Tahimik ang kalangitan ng gabi maliban na lang kung may mga kabang-abang ng mga cultivators na naglalaban. Sa kasalukuyan, tahimik na naglalakad si Wang Lin papalayo. Mukhang mabagal siya, ngunit sa totoo lang, ang bawat hakbang na ginawa niya ay sumasaklaw ng napakalawak na distansya. Walang pinagkaiba sa spatial bending. Hindi pumunta si Wang Lin sa Rain Celestial Realm. Hindi dahil ayaw niyang pumunta, kundi dahil wala siyang sapat na oras. Dumaan siya sa nakatagong pasukan ng Rain Celestial Realm at tumingin pabalik. Kailangan niyang kunin ang mapanuksong tao muna. Sa kabilang dulo ng Brilliant Void, may isang planeta. Hindi ito ang planeta Suzaku kundi isang rank 7 cultivation planet. Pinalilibutan ito ng ilang mas maliliit na planeta, at mula sa malayo, mukhang tahimik. Dahil sa kaluwagan ng lugar, hindi maraming cultivators ang dumadaan dito. Sa sandaling ito, sa isang maliit na bayan sa planetang ito, taglagas na. Ang malamig na hangin ng taglagas ay dumaan sa bayan na parang may kinuha itong bagay at pagkatapos ay umalis. Ito ay isang maliit na bayan, hindi malaki. Hindi marami ang mga tao rito, kaya't kalat-kalat ang mga kalsada. Ilang tindahan lang ang bukas, at ang hangin ng taglagas ay nagpapakilos sa mga tindahan, kaya't ito ay mukhang medyo malungkot. May ilang mga stall sa kanto ng kalsada, at ang mga nagtitinda ay abalang nag-uusap sa isa't isa.
Nakatabing mga damit sila, ngunit ramdam pa rin nila ang lamig ng hangin ng taglagas. Ang mga tunog ng pag-apo sa lupa ay umuukit habang ang mga nalalante na dahon ay tinatangay sa kalsada. Ang ilang mga dahon ay naitapon sa mga stall at napigilan ng mga mesa. Ang mga dahon ay dumaan at dumulas patungo sa malayo. Ang ilang mga dahon ng taglagas ay lumipad sa langit at tumagilid sa isa pang kalsada. Pagkatapos ay tinamaan ng mukha ng isang tao. Ang taong iyon ay dati nang naglalakad ng buo at may dalawang lalaking sumusunod sa kanya. May mga mapagpalang ngiti sila at may itinuturo sila sa kanya, kaya't ang taong ito ay tumawa ng masaya. Ang tawanan na ito ay nahinto ng mga dahon ng taglagas. Nagbulong siya ng isang bagay bago hampasin ang kanyang mukha at alisin ang isang dahon. Itinapon niya ito sa lupa at pagkatapos ay matigas na binigwasan ito ng ilang beses. Habang binabayo ang dahon, sabay siyang sumigaw ng malakas. Dahon, maglakas loob kang mag-isip ng masama sa harap ng hari. Makikita natin kung paano ko haharapin ka. Binayo niya ang dahon ng higit sa 10 beses bago tinangay ng hangin. Doon lang siya huminto. Siya ang mapanuksong tao. Ang dalawang tao sa likod niya ay sina Xu Liguo at Liu Jinbiao. Sanay na sila sa mga kilos ng mapanuksong tao, kaya't nagtinginan lang sila. Pumikit si Xu Liguo habang pinapanood ang dahon na lumipad at nagpadala ng mensahe kay Liu Jinbiao. "Old Liu, bakit parang may ibig sabihin ng mga salita niya, hindi kaya't nakita niya tayo?" Nagayos ng kanyang baba si Liu Jinbiao at nagpadala ng mensahe pabalik. "Sa aking pagsusuri, talagang baliw ang taong ito, kaya hindi niya tayo matutuklasan. Magandang magtiwala, Master Xu." Tumango si Xu Liguo. Naniniwala siya sa paghusga ni Liu Jinbiao. Sa mga panahong ito, magkasama nilang pinagsamantalahan ng mapanuksong tao at nakinabang sila ng malaki. Naisip ni Xu Liguo ito, kaya't mabilis niyang ipinakita ang isang mapagimbot ng ngiti at lumapit upang masahihin ang balikat ng mapanuksong tao. Tinutukan niya ng masama ang lumilipad na dahon at sinabi, "Tama, tap-okon muna. Sino ba ang maglakas loob ng mga abuso sa harap ng hari? Hari, gusto mo ba na okon ko ang dahon para muli mo itong tap-okon?" Iwinasiwas ng mapanuksong tao ang kanyang kamay at ngumiti ng mayabang. "Wag na, palalampasan ko na ang dahon. Little Xu, nasaan na ang batang babae na sinabi mo? Dalhin mo ako roon agad. Kung magustuhan ko siya, bibigyan kita ng gantimpala." Nang marinig ni Xu Liguo ang tungkol sa gantimpala, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ngunit nagubo si Liu Jinbiao ng isang matigas na ubo. Kalma ang kanyang ekspresyon, parang hindi naaapektuhan. "Hindi mo nagustuhan ang mga nauna. Ngayon, ako si Xu Liguo, nagsikap ng gusto upang makahanap ng isa pang babaeng magugustuhan mo." Ngunit, hindi na hinayaan ng mapanuksong tao na matapos si Xu Liguo, kinagat niya ang kanyang daliri. Damaloy ang dugo at pinunasan niya ito kay Xu Liguo. Sakto na. Ang ekspresyon ni Xu Liguo ay puno ng kasiyahan. Maingat niyang pinunasan ng dugo at itinabi ito bago mabilis na tumango. Pati si Liu Jinbiao, ang mga mata niya ay kumislap. Pinahid niya ang kanyang labi at pinanatili ang kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay patuloy na tumitingin kay Xu Liguo. Dahil sa pagiging sabik ng mapanuksong tao, nakarating ang tatlo sa dulo ng kalsada, kung saan may isang tindahan. Pumasok muna si Liu Jinbiao sa tindahan. Nang pumasok ang mapanuksong tao at si Xu Liguo, agad na isinara ni Liu Jinbiao ang pinto. Pagkatapos gumawa ng ilang mga seal upang silyuhan ang pinto, mabilis siyang sumunod. Bakit ganyan kahirap? Bago pa man sila makalapit, narinig nila ang isang sigaw mula sa mapanuksong tao. Mayroong isang transfer array sa likod ng tindahan. Ang array na ito ay magaspang at halatang itinayo kamakailan lang. Nakatayo ang mapanuksong tao sa labas ng transfer array at sumigaw kay Xu Liguo. Nagpakita ng isang mapagimbot na ngiti si Xu Liguo at pinag-haplos ang kanyang mga kamay. "Hari, nakahanap ako ng isang cultivator na nasa corporeal yang stage para sa iyo." Tumanggi siya noong una, ngunit ako si Xu Liguo. Nagsikap ako ng husto upang kumbansihin siya. Ngunit dahil sa kanyang mataas na katayuan, siya ay naging maingat. Ang mukha ng mapanuksong tao ay puno ng inis at pinagsalubong niya ang kanyang bibig. "Ilang araw na tayong nandito, hindi pa rin tayo nagtatagumpay. Kung hindi ito magtagumpay ngayong pagkakataon, hindi na ako maglalaro. Hindi siguro kasing saya ng sinasabi mo, anong klaseng kasiyahan na ba ang hindi ko pa naranasan?" Ngumiti si Xu Liguo na para bang lulong na lulong at mabilis na nagsalita. "Pag natikman ng hari, malalaman mong hindi ako nagsisinungaling. Pero, wala na akong sapat na spirit stones upang buhayin ang formation na ito." Nagbulong ang mapanuksong tao at nag-atubili ng sandali bago naglabas ng isang patak ng dugo at ibinigay ito kay Xu Liguo. Pagkatapos ay nagbulong siya sa sarili, mahalaga ang dugo ng hari. Dati, sino ba? Hindi pinansin ni Xu Liguo ang mapanuksong tao at sabik na tinanggap ang dugo. Pagkatapos ay itinabi ito at commendat kay Liu Jinbiao. Nanatiling kalmado si Liu Jinbiao at inactivate ang transfer array nang hindi nakatingin ng mapanuksong tao.
Isang kislap ng liwanag at biglang nawala ang tatlo. Ang liwanag ng array ay kumidlat sa isang lambak at tatlong tao ang dumating. Ngunit hindi nagtagal, muling nagsimula ang sigaw ng mapanuksong tao. Bakit may isa pang transfer array? Hindi na ako maglalaro. Napilitang kumbinsihin ni Shuligo ang mapanuksong tao, at ilang sandali pa ay muling kumidlat ang liwanag. Tumahimik muli ang lambak. Gaya ng dati, pagkatapos magsigaw ng mapanuksong tao, may mga liwanag na kumidlat sa mahigit 10 lugar. Lalong tumaas ang sigaw ng mapanuksong tao. Gaano karaming transfer arrays ang mayroon? Hindi na talaga ako maglalaro, hindi na maglalaro. Binubuli niyo ako, sobra na kayo. Ipapakilala ko na sa guru ko. Mukhang may epekto ang huling pangungusap na iyon. Nayanig ang katawan ni Shuligo at kahit ang mga talukap ng mata ni Liu Jinbiao ay kumilos. Nag-aalala siya habang tinitingnan si Shuligo. Mukhang nakatakot sa kanya ang huling pangungusap na iyon. Sa mga nakaraang araw, nakuha nilang impormasyon na ang mapanuksong tao ay tinanggap si Wang Lin bilang kanyang guro. Nabigla si Shuligo ng sandali. Sa mga araw na ito, halos nakalimutan na niya ang Fin. Mabilis niyang sinabi, ito na ang huling pagkakataon na ito. Hindi na kailangan ng Spirit Stones. Kapag tayo ay umalis, makikita na natin ang batang babae. Sa sandaling ito, isang alon ang umalingaw sa labas ng planeta at lumabas si Wang Lin. Tinitigan niya ang planeta at kumunat ang kanyang noo. Isang kislap ng lamig ang kumislap sa kanyang mga mata. Kalokohan. Kabanata 1567 Walang ginawa. Sa hilagang kanlurang bahagi ng planetang ito, may isang hanay ng mga bundok na mayroong maraming espiritual na enerhiya. Ang mga bundok ay napapalibutan ng isang makapal na kagubatan. Parang walang katapusan ng kagubatan sa isang sulyap, at ang mga dahon ay nagtatakip sa sikat ng araw, kaya't ang lugar sa ibaba ay laging basa buong taon. Sa kailaliman ng kagubatang ito, may isang mahahabang bundok. Mataas ito, ngunit napapalibutan ng fog. Ang fog na ito ang nagdudulot ng malabong itsura ng bundok. Biglang may isang sinag ng liwanag mula sa formation na dumaan at tumagos sa fog. Ang liwanag ay tumagal ng ilang sandali bago ito dahan-daang hamina. Sa loob ng bundok, may isang kuweba. Ang kuweba ay madilim at may malungkot na pakiramdam. Mayroong isang transfer array sa loob ng kuweba, at ang liwanag na nagmula dito. Habang umihina ang liwanag, tatlong tao ang lumabas. Sila ay ang madman at ang kanyang mga kasama. Kumilos ang madman at nilingan ang kuweba at nagbulong, nalilito ang hari. Putang ina, nasaan ba tayo? Pinipigilan ni Shuligo ang kasabikan sa kanyang puso at mabilis na lumabas mula sa transfer array. Nag-ubo siya ng mahina at nagpakita ng isang mapagimbot na ngiti. Hari, ito ang lugar. Maghintay kayo rito, pupunta lang ako para tingnan kung handa na ang batang babae. Nang marinig ng madman ang mga salitang, batang babae, hindi na siya nalito at ang kanyang mga mata ay kumislap. Pinapalakpak niya ang kanyang mga kamay at umungol, haha, mabuti. Gusto kong makita kung kasing ganda nga ng sabi mo. Kung magustuhan ko, bibigyan kita ng gantimpala. Lumabas si Liu Jinbiao mula sa formation at iniwasiwas ang kanyang manggas upang magpalipad ng isang upuang bato. Pagkaupo ng madman, nagpakita rin siya ng isang mapagimbot na ngiti at nagsimulang masahihin ang mga balikat ng madman. Nagmasahe si Liu Jinbiao ng buong lakas, at magaling ang pagkakahawak ng kanyang lakas. Dahil dito, naging komportable ang madman at isinara ang kanyang mga mata upang mag-enjoy. Matapos ang ilang sandali, tumigil si Liu Jinbiao at tumayo sa tabi ng madman. Pagkatapos, nagpakita siya ng isang galang na ekspresyon, lumuhad at iniunat ang mga braso, at tahimik na ibinaba ang kanyang ulo. Naghintay ng ilang sandali ang madman at binuksan ang kanyang mga mata na may pagkalito sa mukha. Tumingin siya kay Liu Jinbiao at iniunat ang kanyang leeg. Tapos na. Ang bilis naman. Hindi gumalaw si Liu Jinbiao, nanatili siya sa kanyang posisyon at sinabi, Hari, pakibigay na po ang aking gantimpala. Nagulat sandali ang madman at nagbulong, isang simpleng masahe lang tapos gusto mo ng gantimpala. Hindi kita bibigyan ng kahit ano. Mahalaga ang dugo ng hari. Noon, si ganon. Bago siya matapos magsalita, itinaas ni Liu Jinbiao ang kanyang ulo at tumingin sa madman ng seryoso. Hari, pakibigay na po ang gantimpala. Nagalit ang madman. Tumayo siya at umungol, hindi kita bibigyan ng kahit ano. Sa harap ng galit ng madman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Liu Jinbiao. Sinabi niya, simula nang dumating ang hari dito, lahat ng inyong kinain, ginamit, at nilero, ako ang nagbayad, at gumastos ako ng maraming spirit stones. Huwag mong asahan na bibigyan kita ng kahit ano. Bagamat patuloy pa rin ang sigaw ng madman, halatang naging mababa na ang kanyang boses. Dagdag pa, ang pilak na ginamit sa mortal na lungsod ay galing sa akin. Malinaw kong natatandaan ng lahat ng perang ginamit. Kalma ang boses ni Liu Jinbiao. Hindi naman marami ang nagastos. Kayo lang kasi ang nagpilit sa akin na gumastos.
Hamina ang boses ng madman. Ang hari ay narito na ng 13 araw, at ako ay gumastos ng 730,000 spirit stones at 9,850,000 pilak. Hari, gusto mo ba akong magbigay ng detalyadong listahan? Manatiling kalmado si Liu Jinbiao at nagbigay ng detalyadong ulat. Napalaki ang mata ng madman. Medyo malabo ang kanyang memorya. Sa loob ng mahigit 10 araw, pakiramdam niya ay hindi siya gumastos ng malaki. Ngunit tuwing may makikita siyang masaya o masarap, pinapayagan niya si Shu Liguo at Liu Jinbiao na kuhanin ito para sa kanya. Ngayong narinig niya ang detalyadong ulat ni Liu Jinbiao, nagsimula siyang manginig ng pawis. Siyempre, ipinag-utos ng master na alagaan kami ng hari, kaya't normal lang yan. Hindi naman gaamon ng hari, baka naman ang mga gamit ni hari ay nasa Little Red o kaya siya ang may hawak. Binago ni Liu Jinbiao ang paksa. Tama, hanapin mo si Little Red. Haha, hanapin mo si Little Red. Paano ba naman magiging gaamon ang hari? Hindi siya gaamon, mabuti pa, hanapin mo na si Little Red, siya ang may hawak ng mga gamit ko. Hindi na malayang pinunasan ng madman ang pawis at tumango. Ang hari ay mapagbigay, hindi mo ako pababayaan, hindi ba? Tungkol sa Spirit Stones at pilak, bagamat ito ang ipon ko ng higit sa 1,000 taon, ituring mo na lang itong regalo ko sa hari. Wala nang kailangan pang hanapin si Little Red. Hinagod ni Liu Jinbiao ang kanyang ulo at napabuntong hininga. Hindi na siya nagsalita pa kundi lumakad patagilid at tinitigan ang pader ng bato na parang nalulungkot. Nakita ng madman si Liu Jinbiao na ganyan, hinaplos niya ang ilong, ramdam ang kirot sa puso. Kinaskas ang ulo bago kinagat ang dulo ng kanyang daliri at nagbuhos ng patak ng dugo upang ibigay kay Liu Jinbiao. Masakit sa puso ang madman pero ipinakita niyang may kabutihang loob siya at nagsabi, mabait ka, katulad ni Shu Liguo. Hindi ako gaamon, hindi ko kayo pababayaan. Pinipigilan ni Liu Jinbiao ang kasabikan sa kanyang puso. Tinanggap niya ang dugo na walang emosyon at mahinang nagpasalamat. Nang kumilos siya ng ganito, naramdaman ng madman na may utang siya kay Liu Jinbiao. Nagbuhos siya ng 7 o 8 patak ng dugo at ibinigay ang lahat kay Liu Jinbiao. Nanginginig ang katawan ni Liu Jinbiao at hindi na maitago ang kasabikan. Mabilis niyang inilagay ito at yumuko kay madman. Kasabay nito, lumabas si Shu Liguo mula sa kuweba. Nakangiti siya at nagsabi, Hari, handa na ang batang babae. Ano, pumunta na tayo. Nang marinig ito ng madman, nakalimutan niya ang sakit sa puso. Agad siyang tumayo at tumango ng masigla. Nagpakita si Shu Liguo ng isang mapanuksong ngiti. Tiningnan niya ang madman na parang tinitingnan ng isang gumagalaw na yaman. Siya at si Liu Jinbiao ay humantong sa madman sa kailaliman ng kuweba. May isang silid sa loob ng kuweba, at may isang kurtina na humaharang sa pinto. Kita ang malabong outline. Parang may tao sa loob. Pagdating nila sa harap ng pinto, nagpakita si Shu Liguo ng isang mapanuksong ngiti at pabulong na nagsabi, Hari, naghihintay na ang batang babae sa loob, pumasok na kayo. Kami ni Liu Jinbiao ay magbabantay sa labas. Nagpakita ng mayabang na ekspresyon ng madman at humiyaw ng ilang beses. Habang papasok na siya sa silid, humarap siya kay Shu Liguo at nagtanong ng seryoso, totoo bang kasing saya ng sinasabi mo? Pinatpat ni Shu Liguo ang kanyang dibdib at tumango. Hindi nagsisinungaling ang maliit na ito, malalaman ng hari kapag sinubukan ito. Naging sabik ang mga mata ng madman at pumasok siya sa silid. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang batang lalaking nakasuot ng itim na nakaupo malapit. Napakagwapo niya. Haha, batang babae, sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Bibigyan kita ng gantimpala. Kumunat ang noo ng batang lalaki at malamig na nagsalita, ako'y si Fan Wazi. Sa labas ng silid, kinikilig si Shu Liguo at tiningnan si Liu Jinbiao. Nakangiti siya. Liu, magaling ang scam mo. Dahil sa mga transfer array kanina, marami tayong nakuha na dugo. Huwag mag-alala, ayon sa usapan natin, paghahatian natin 7:3. Liu Jinbiao ay ngumiti at ikaniling ang kanyang ulo. Hindi ito isang panlilinlang. Hindi ako kailanman nandaye sa kahit anong baliw. Lahat sila ay may mataas na antas ng pagsasanay, at sobrang tuso. Ang pakikisalamuha sa kanila ay nangangailangan ng isang panlilinlang, at walang puwang para sa kamalian. Tungkol naman sa baliw na ito, simple lang ang kanyang isipan. Ang mga komplikadong panlilinlang na ginamit ko dati ay walang silbi sa kanya, para na rin itong pagtugtog ng alpa sa isang baka. Ngayong pagkakataon, ginamit ko ang pinakasimpleng paraan. Bagamat nandoon ang pagkakamali, epektibo pa rin. Tumawa si Shu Liguo at tumango. Kailangan nating magmadali. Pagkatapos nito, may ilan pa tayong pupuntahan, kaya kailangan nating tapusin ito agad. Kailangan nating magtulungan, kung hindi, pagkatapos bumalik ng demonyong iyon. Naramdaman ni Shu Liguo ang panginginig. Talaga siyang natatakot. Kinalkala niya ang oras na lumipas at dinurog ang isang jade. Sa pagdurog ng jade, muling nagliwanag ang transfer array sa loob ng yungib.
Mahigit 10 cultivators ang lumitaw, at lahat sila ay may matinding itsura. Ang leader ay isang babae at ang kanyang ekspresyon ay malamig. Sila'y nagsimula ng pumasok sa kailaliman ng yungib. Pagkatapos magtagpo kay Shu Liguo at Liu Jinbiao, parehong ngumiti ang dalawang panig. Naglakad si Shu Liguo papunta sa pinto at huminga ng malakas bago maglabas ng isang malungkot na sigaw. Para sa hari, hindi maganda, dumating na ang daw partner ni Fa Wazi. Habang nagsasalita siya, umubos siya ng isang bangkos na enerhiya at parang wala ng lakas na napahulog siya sa gilid. Pinalo ni Liu Jinbiao ang kanyang dibdib gamit ang kanang kamay at umubo ng dugo. Ang babaeng cultivator ay huminga ng malakas. Kasama ang higit sa 10 cultivators, pinunit niya ang kurtina. Sa likod ng kurtina, nakaupo ang baliw sa tapat ni Fan Wazi. Nakatingin siya ng walang kabaturan sa malaking grupo ng mga cultivators at nagulat. Anong gagawin niyo? Ako. Ang mga mata ng baliw ay puno ng takot. Hindi pa rin niya alam kung bakit nangyayari ito. Manahimik ka. Kayo ba ay manggahas gawin ng ganitong bagay? Matamang tinitigan ng babae ang baliw. Ang iba pang mga cultivator ay matalim din ang tingin sa kanya at puno ng galit. Ang baliw ay naging magulo at agad na nagsimulang magpaliwanag, ha? Wala kaming ginawa. Ako. Tanging ang pangalan lang ang tinanong ko. Ang batang lalaki sa itim na nakaupo sa tapat ng baliw ay nagpakita ng kahihiyan. Tumayo siya at tahimik na naglakad papunta sa gilid. Huwag mong gawing baliktad ang mga salita. Punuin mo ang mga patang ito ng iyong dugo o papatayin ko muna sila. Ang mga mata ng babaeng cultivator ay puno ng kasuklaman. Hinagis niya ang kanyang manggas at 10 jade pots ang lumitaw sa harap ng baliw. Kasunod nito ay dinala sina Shu Liguo at Liu Jinbiao. Si Shu Liguo ay tinusok ng mga espada sa katawan at naglabas ng mahinang ngunit malupit na sigaw. Para sa hari, huwag mag-alala sa akin, tumakas ka na. Si Liu Jinbiao ay puno rin ng dugo, ngunit nang marinig ang mga salita ni Shu Liguo, lihim siyang nagmura at agad na naglabas ng isang malungkot na sigaw. Para sa hari, kami ay napasama dahil sa iyo. Ang hari ay matuwid, kailangan mo kaming iligtas. Walang nakakaalam na habang ginagawa nila ito, isang figure na may malamig na tingin at nakasuot ng puti ang dumating mula sa likuran nila. Shu Liguo, Liu Jinbiao, ang lakas ng loob nyo. Magaling, maganda. Kabanata 1568 Pagharap sa mga masasamang alipin. Ang malamig na mga salitang ito ay parang malamig na hangin na hamampos mula sa likuran nila. Nang marinig ito ni Liu Jinbiao, kumitid ang kanyang mga mata at siya ay napatigil sa lugar. Nawalan siya ng ulirat. Nanginginig siya at kusang nag-ikot. Dahil dito, halos mawalan siya ng bait at napaluhod. Mapatla ang kanyang mukha at umubos siya ng isang bangkos ng dugo. Sa pagkakataong ito, tunay na dugo ito, at natakot siya ng labis. Kahit gaano siya kagaling na manloloko, wala siyang maisip na paraan. Nanginig siya at gusto pang magsalita, ngunit sa ilalim ng titig ni Wang Lin, ang kanyang isipan ay nanginginig at parabang ang kanyang katawan ay nahihirapan at napapasakit. Ang titig na iyon ay parang espada na dumadaan sa kanyang katawan at pinagmumulan ng kaluluwa. Parabang isang kaisip lamang ni Wang Lin ay maaari na siyang patayin. Ang nakakatakot na titig na iyon ay naglalaman ng isang puot na naging dahilan upang mawalan ng lakas ang anit ni Liu Jinbiao. Takot na takot siya, nawalan ng kakayahan magsalita at tanging ang paluhod at pagyuko na lang ang nagawa niya. Kahit na ang kanyang noo ay dumudugo, hindi niya ito pinansin. Si Shu Liguo ay patuloy na mayabang at humihiyaw ng malupit, ngunit nang marinig ang tinig na iyon, siya ay nanginig. Kilala na kilala niya ang tinig na iyon, napakakilala. Ito ay tinig ng demonyo na kinatatakutan niya. Ang galit at lamig sa tinig na iyon ay halos nagdulot sa espiritu ni Shu Liguo na maglaho. Nang inig ang kanyang isipan at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Ang mga espada sa kanyang katawan ay bumagsak, at sa pagkakataong ito ay talagang nawalan siya ng pag-asa. Inikat niya ang kanyang katawan at nakita ang malamig na titig ni Wang Lin. Ang titig na iyon ay halos nagdulot sa kanya ng pagkawala ng ulirat, at ang kanyang mga mata ay puno ng labis na takot. Maria! Master! Nag-freeze si Shu Liguo sandali at naglabas ng isang malungkot na sigaw. Ang tunog na ito ay kayang magpatibok ng kaluluwa ng isang tao, at ito ay ganap na nagpakita ng kanyang takot. Master, maawa ka, Master, pakinggan mo ako. Hindi ito ayon sa iyong nakikita. Ang bagay na ito. Matagal nang sumusunod si Shu Liguo kay Wang Lin. Kahit na siya ay puno ng takot, may kaunti pa rin siyang lakas ng loob na magsalita, mas mataas kaysa kay Liu Jinbiao. Kahit na ang kanyang boses ay nanginginig, tila gusto niyang yakapin ang paa ni Wang Lin at magmakaawa. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga natitirang cultivator. Lahat ng higit sa 10 malupit na cultivator ay tumalikod at tumingin kay Wang Lin. Nang makita nila si Wang Lin, naramdaman nila ang malamig na titig na dumaan sa kanilang katawan, at ang kanilang isipan ay kumabog. Lahat sila ay umubo ng dugo at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot.
Ang babae rin ay napatla at umubo ng dugo na nagpilit na umatras ng ilang hakbang. Ang takot sa kanyang mga mata ay umabot sa sukdulan. Hindi niya alam kung sino ang bagong tao na ito, ngunit ang pressure na kanyang naramdaman ay halos nagdulot sa kanya ng pagkabasag. Pati ang kanyang guro at ang lahat ng malalakas na cultivator na nakatagpo siya ay tila mga langaw lamang sa harap ng taong ito. KKK kayo. Sino kayo? Nang inig ang babaeng cultivator at umatras. Kahit ang kanyang mga salita at mukha ay nagiging baluktot mula sa takot sa ilalim ng pressure. Hindi lamang siya, kundi halos lahat ng naruroon ay pakiramdam nila ay nakatayo sa harap ng isang bagyo. Ang bagyong iyon ay konektado sa mundo at naglalaman ng kapangyarihang magwasak ng lahat ng buhay. Maliit sila sa harap ng bagyo at mamamatay lamang mula sa pagdapo nito. Ang batang lalaki na nakasuot ng itim, si Fanwazi, ay nakatayo sa malayo. Dumadaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang maputlang bibig. Ngunit tinitingnan niya si Wang Lin ng malabo at pagkatapos ay ipinakita ang saya. Tila kinikilala niya si Wang Lin ngunit hindi makapaniwala. Ang baliw ay ang tao na may pinakamaliit na pressure. Nang makita niya si Wang Lin, agad niyang ipinakita ang isang mukha ng pagkakasala. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at tumakbo siya sa ibabaw ng mga tao patungo kay Wang Lin at nagsimulang umiyak. Pinagtulungan nila ako. Clarong wala akong ginawa, tinanong ko lang ang pangalan ng maliit na batang babae. Wala akong ginawa. Sinabi sa akin ni Shuligo kung paano ko magagampanan ang kasiyahan sa paggawa nito at ng iba pang bagay. Pero bago ko pa magawa iyon, pumasok na sila. Wala akong ginawa. Ang baliw ay nakaramdam ng pagkakasala at kalaunan ay nagsimulang umiyak. Nanginginig ang puso ni Shuligo nang marinig ito. Hindi siya gumalaw ng mahinahon sa ilalim ng walang pakundangang titig ni Wang Lin. Nang magtangka siyang magsalita, tinuro siya ni Wang Lin. Sa pamamagitan ng turo na iyon, dumura si Shuligo ng malaking halaga ng espiritual na katawan at halos naging transparent ang kanyang katawan. Pagkatapos, tumilapon ang kanyang katawan pabalik at bumangga sa pader ng bato. Nagkaroon ng isang kislap ng liwanag ng paghihigpit na nagdulot ng isang malupit na sigaw sa kanya habang tumalsik siya. Ang turo na iyon ay nag-aksaya ng halos 30% ng kanyang pagsasanay na nagdulot sa kanyang espiritual na katawan na halos mag-collapse. Ang matinding sakit na ito ay nagdulot sa kanya ng malupit na sigaw. Sa pagkakataong ito, talagang natakot na siya. Matagal nang sumusunod si Shuligo kay Wang Lin at alam niya kung gaano kalupit si Wang Lin. Hindi siya tinawag na demonyo nang walang dahilan. Master, Master. Nakagawa ako ng mga dakilang gawain para sa Master. Nagbuhos ako ng dugo para sa Master. Master, naaalala mo pa ba ang ninuno ng Giant Demon Clan sa planetang Suzaku? Naaalala mo ba, Master? Sigaw ni Shuligo at inisa-isa ang halos lahat ng ginawa niyang mabuti para kay Wang Lin. Natakot siya na kung maghihintay pa siya, baka hindi na siya makapagsalita pa. Kung hindi dahil sa lahat ng iyon, ang turo na iyon ay hindi lang mag-aaksaya ng 30% ng iyong pagsasanay, kundi papatayin ka na. Malamig ang titig ni Wang Lin. Nangako siyang magiging mabuti sa baliw na ito, ngunit naglakas loob pa si Shuligo na lumaban sa kanyang utos. Gaya ng sinabi niya, kung hindi dahil sa tagal ng pagsunod ni Shuligo, matagal na sanang pinatay ni Wang Lin si Shuligo. Hinagilap ni Wang Lin ang titig ni Liu Jinbiao na walang humpay na nagyuyukod, at may kislap ng pagnanasa sa mata. Ang mundo ay madaling magbago, ngunit ang ugali ng tao ay mahirap baguhin. Liu Jinbiao, ikaw ay nagpapakita ng pagkabigo. Nagtagumpay ka ng malaki sa Fire Sparrow Clan at ipinangako ko sa iyo na palalayain kita. Nais ko sanang bigyan ka ng malaking kapalaran bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Malamig ang tinig ni Wang Lin habang nagsasalita. Ang kanyang boses ay parang malamig na hangin na pumuno sa lugar. Nanginginig ang katawan ni Liu Jinbiao at patuloy na nagyuyukod ng mabilis, sinasaktan ang kanyang noo sa lupa. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang daliri kay Liu Jinbiao at isang hangin ng damapo sa katawan ni Liu Jinbiao. Nanginig si Liu Jinbiao at umubo ng dugo bago siya tinulak ng ilang dosenang talampakan. Nagtagumpay ka ng malaki, at nandyan pa rin iyon, ngunit hindi ko ibibigay sa iyo ang malaking kapalaran. Kalimutan mo na ang kalayaan, magiging alipin ka sa loob ng 1,000 taon. Nang marinig ni Liu Jinbiao ang mga salitang iyon ni Wang Lin, nagpakita siya ng mapait na ngiti, ngunit sa kanyang puso ay naginhawahan siya. Tanggap niya na ang parusang ito. Lord of the Sealed Realm. Kayo po ang Lord of the Sealed Realm. Excited na sumigaw si Fanwazi. Hindi siya sigurado noon, ngunit nang marinig niyang binanggit ni Wang Lin ang planetang Suzaku at ang Fire Sparrow Clan, sigurado na siya. Lumapit siya kay Wang Lin at yumuko. Nang magsalita siya, ang mga cultivator sa paligid ay punong-puno ng disbelief at ang kanilang katawan ay puno ng excitement. Inilagay nila ang kanilang mga kamay at yumuko. Pagbati, Lord of the Sealed Realm. Ang babae na cultivator ay nagulat sandali bago niya ipinagkaloob ang kanyang mga kamay tulad ng ginagawa ng lahat. Pinagkakatiwalaan niya ang mga salita ni Fanwazi.
Tanging ang Lord of the Sealed Realm lamang ang makakapagbigay ng ganitong nakakatakot na pressure. Patuloy ang titig ni Wang Lin kay Fan Wazi at unti-unting nagsabi. Napansin mo na ba ako noon? Ang batang lalaki ay labis na nasasabik. Agad siyang lumapit at magalang na nagsabi, ang Junior ay nanirahan sa All Heaven sa isang panahon at naruroon sa unang labanan sa Cloud Sea. Kasama ang Junior sa hukbo ng All Heaven at nakita ang Lord of the Sealed Realm mula sa malayo. Gayun din, nakuha ng Junior ang Jade mula sa Cloud Sea, kaya may kalabuan akong naalala ang inyong hitsura. Pagkatapos niyang magsalita, tinitigan niya ang baliw sa likod ni Wang Lin at nagpakita ng kahihiyan. Nais niyang magpaliwanag ngunit sa huli ay nahirapan itong magsalita. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at malupit na tinitigan ang mga cultivator sa loob ng yungin. Ang kanyang titig ay nagdulot ng malaking pressure sa mga cultivator na ito. Lahat sila ay yumuko, nahihiya, at hindi naglakas loob magsalita. Ang bagay na ito, huwag na itong ulitin. Makalipas ang ilang sandali, pinaikot ni Wang Lin ang kanyang manggas. Kinuha niya sina Shu Liguo, Liu Jinbiao, at ang baliw sa loob ng alon at sila ay nawala. Pagkatapos siyang umalis, naglakas loob lamang ang mga cultivator sa yungib na tumingin. Basang-basa sila sa malamig na pawis at nagtinginan, ang kanilang mga puso ay mabilis ang pagtibok. Say Nizi, ito ang iyong kasalanan. Kung hindi mo ako pinilit, hindi kami titingnan ng Lord of the Sealed Realm na ganito. Ikaw. Kasalanan ko rin dahil naging ganid ako dahil sa mga sinabi ni Shu Liguo. Ang gawin ng ganitong bagay upang lokohin ang isang baliw. Ang mukha ni Fan Wazi ay puno ng kahihiyan habang tinitingnan ang lugar na pinagmulan ni Wang Lin. Si Wang Lin ay isang tao na kanyang iginagalang, at pinangarap niyang makilala ang Lord of the Sealed Realm. Ngunit hindi niya akalain na mangyayari ito sa ganitong mga pangyayari. Ang babaeng cultivator ay naramdaman din ang kahihiyan at kinagat ang kanyang mga ngipin. Kasalanan ito ni Shu Liguo. Ang taong iyon. Kung makita ko siya ulit, tiyak na pagbabayaran ko siya sa bagay na ito. Sa gitna ng mga bituin, dahan-daang naglakad si Wang Lin. Si Liu Jinbiao at Shu Liguo ay nakaimbak sa loob ng kanyang storage space. Karamihan sa gintong dugo na kanilang nakuha ay kinuha ni Wang Lin. Ang baliw ay patuloy na mukhang naaagrabyado at hindi tumitigil sa kakaloko sa likod ni Wang Lin. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa baliw. Masama ang puso ng tao, masama ang puso ng tao, pati na rin, napakahalaga ng spirit stones at pilak, napakahalaga. Sa hinaharap, kung makakakuha ako ng spirit stones o pilak, kailangan ko silang gamitin ng maingat at hindi mag-aksaya. Hindi pwedeng mag-aksaya ng basta-basta. Hindi pwedeng mag-aksaya ng walang ingat. Hindi rin inaasahan ni Wang Lin na magbabago ng kaunti ang personalidad ng baliw na ito dahil sa karanasang iyon. Kapag nagkaroon siya ng spirit stones at pilak, ang pagiging matipid ng baliw ay maaaring magpahanga ng kahit sino. Habang nakikinig si Wang Lin sa walang tigil na chika ng baliw sa likod niya, dahan-dahan siyang kumalma. Tumingin siya pabalik sa baliw. Lalo na sa mga sinasabi nito, talagang kamukha ng baliw ang isang tao. Isang tao na minsan lang niyang nakatagpo sa Outer Realm at halos nakalimutan na niya. Inalog ni Wang Lin ang kanyang ulo at ngumiti. Pakiramdam niya ay medyo absurd ang kanyang mga iniisip. Hindi na niya ito inisip pa at dahan-daang naglakad patungo sa planetang Suzaku. Kabanata 1569 Planetang Suzaku. Ang kalangitan na puno ng mga bituin ay tahimik tulad ng madilim na karagatang natutulog ng walang hangin o alon. Ang kumikislap na mga bituin ay parang mga mata ng mga ina na nagpaparamdam ng matinding pananabik sa bahay. Kapag wala ng malalapit na kamag-anak, ang mga kumikislap na mata ay nagiging malabo. Ang pakiramdam ng kalungkutan ay sumasalubong mula sa puso at nagiging isang buntong hininga. Ang mga nagmamanang cultivador ay tao din, mayroon din silang mga emosyon at alaala na mahirap bitawan. Binuli nila ako, masyado silang magaan ng parusa. Gusto kong gawing isang maliit na baboy si Shu Liguo, hindi, sandali, gawing dahon. Pagkatapos ay hayaan mong tapak-tapokon ko siya hanggang sa mamatay. Si Liu Jinbiao rin, naglakas loob pa siyang lokohin ako. Ang mga maglalako sa harap ng hari ay magtatamo ng masamang wakas. Ang parusa mo sa kanya na gawing alipin ng 1,000 taon ay masyadong magaan. Dapat mong gawing dahon siya upang tapak-tapokon ko siya hanggang sa mamatay. Ang baliw ay sumusunod kay Wang Lin at patuloy na nagsasalita ng walang tigil hanggang ito ay naging isang ingay sa mga tainga ni Wang Lin. Nakita na hindi tumitingin si Wang Lin sa kanya at nakatutok lamang sa malayo, iniwasan na ng baliw ang magingay kay Wang Lin. Sa halip, nagsimula siyang mag-ikot-ikot kay Wang Lin at magingay ng sabay. Parang hindi siya titigil hanggang hindi siya pinapansin ni Wang Lin. Tahimik na naglakad si Wang Lin. Palapit siya ng palapit sa planetang Suzaku. Kahit nakapikit ang kanyang mata, madali niyang natagpuan ang planetang Suzaku sa Brilliant Void. Maaaring dahil sa kanyang mga spell, ngunit mas mahalaga, mayroong isang bagay doon na nagbigay ng kalungkutan sa kanyang kaluluwa.
Ang chika ng baliw ay lalong naging mas malakas at hindi tumigil. Hindi siya napagod at patuloy na nag-ikot-ikot at umaatungal. Gawing mga dahon sila, tapak-tapakan ko sila. Tama na. Matapos ang libu-libong beses na pag-ikot ng baliw, naputol ang mga saloobin ni Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at pinahinto ang baliw sa harap niya. Tumingin si Wang Lin sa baliw at mabangis na sinabi, tahimik ka muna. Ang baliw ay napatigil at tinitigan si Wang Lin habang umatungal, gawin silang mga dahon. Si Wang Lin ay nagkunwaring mag-isip. Hindi ko alintana, dapat mong gawing mga dahon sila, mga dahon, mga dahon. Ang baliw ay hindi alintana at patuloy na umaatungal. Parang isang bata na humihingi ng laruan sa kanyang mga magulang. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, matagal mo nang nakita ang plano at panlilinlang nila. Ang hari. Hindi nakita ng hari sila. Ang baliw ay nabulabog at nagkatinginan, habang nilinggan niya ang kanyang ulo. Para siyang isang mortal na bata na naglalaro gamit ang isang tambol. Si Wang Lin ay tumingin ng may kahulugan sa baliw at pinakawalan ng hawak na ginawa at nagsimulang maglakad papunta. Ang dugo na ibinigay mo kay Shu Liguo at Liu Jinbiao ay walang silbi. Ang lahat ng dugong iyon, kahit pa naiproseso, hindi umabot sa kalahating patak ng tunay mong dugo. Pinaglilinlang kanila at ikaw rin ay pinaglilinlang sila. Gusto mo pa bang gawin ang ganitong uri ng trick sa harap ko? Ako, si Wang Lin, ay naghatid na ng hustisya. Ang parusang natamo nila ay sapat na, huwag mo nang banggitin pa. Tumalikod si Wang Lin mula sa baliw at ang kanyang mga salita ay dahan-daang umalangaw-ngaw. Ang baliw ay kumindat, pagkatapos ay namula ang kanyang mukha at nagsimula ng tawa. Ilang sandali pagkatapos, sinabi, paano pwedeng lokohin ng mga yon ang matalino kong hari, pero, si Shu Liguo at Liu Jinbiao ay talagang may kakayahang lokohin ang hari na ito. Masyado silang masama, buti na lang ang hari ay may pagkakaalam kung gaano kahalaga ang kanyang dugo. Noon nga, yun. Nagpatuloy ang baliw sa kanyang mga kasabihan at nakita niyang naglakad palayo si Wang Lin kaya't mabilis niyang sinundan. Ang kanyang boses ay dahan-daang hamina. Matapos ang ilang hakbang, tumingin siya kay Wang Lin na may kalituhan. Muling bumalik ang pakiramdam na naranasan niya kay Wang Lin nung una silang umalis sa Nether Beast. Tahimik si Wang Lin sa buong paglalakbay at hindi nagsalita. Di nagtagal, lumitaw ang isang planetang puno ng masaganang espiritual na enerhiya, sa puntong naglalabas ito ng maliwanag na tila isang matawag na planeta. Ang planetang ito ay hindi malaki. Maaari itong ituring na isang maliit na planeta. Ngunit nang makita ni Wang Lin ang planetang ito, nanginig ang kanyang katawan at huminto siya. Tahimik niyang tinitigan ang planeta, tinitigan ang bayan na nakaukit sa kanyang isipan. Di nagtagal, maraming mga mukha ang nagpakita sa kanyang mata. Ang mga pamilyar na tao ang bumuo ng kanyang buhay sa planetang Suzaku. Lalo pang naging matindi ang kalungkutan sa kanyang mukha. Ang mga bagay ay mananatili, ngunit ang mga tao ay nagbabago, isang kasabihan tungkol sa paglipas ng panahon. Subalit, para kay Wang Lin, pati ang mga walang hanggang bagay ay tila nagbabago. Tinutok niya ang mata sa planetang Suzaku. Mayroong isang malakas na formation sa paligid ng planeta na pumapalibot sa lugar at patuloy na aktibo. Nagbuo ito ng isang alon na kumalat sa buong sistemang bituin. Naalala ni Wang Lin na ang formation na ito ay hindi umiiral noong umalis siya. Mula sa kanyang pananaw, mukhang bago ang formation na ito at mga dekada lang mula nang magsimula. Matapos ang mahabang sandali, huminga ng malalim si Wang Lin at nagsimulang maglakad. Sinundan siya ng baliw na may kuryosidad tungkol sa planetang Suzaku. Habang sila ay patuloy na naglalakad, maraming sinag ng liwanag ang lumipad patungo sa planetang Suzaku. Mayroong 4 na cultivador, 3 lalaki, 1 babae, 3 kabataan, at 1 matanda. Ang mga mukha nila ay puno ng paggalang, parang sila ay naglalakbay patungong banal na lugar. Dumaan sila kay Wang Lin at sa baliw patungo sa formation ng planetang Suzaku. Nang malapit na ang 4 na sinag sa formation, nagsalita ang matandang lalaki ng may dignidad, ito ang planetang Suzaku, ang bayan ng Panginoon ng nakatagong kaharian. Alalahanin mong huwag magdulot ng abala pagpasok natin sa planetang Suzaku. Ito ang banal na lupa ng Brilliant Void, o pati na rin sa loob ng Inner Realm. Maraming mga matandang nilalang ang nakatira dito upang protektahan ang planeta para sa Panginoon ng nakatagong kaharian. Ang matandang lalaki ay tumingin sa 3 kabataang cultivador at agad silang tumango. Ang respeto sa kanilang mga mukha ay lalong tumindi habang tinitingnan nila ang planetang Suzaku. Dahan-daang dumating si Wang Lin sa harap ng formation ng planetang Suzaku. Nasa ilang libong talampakan siya mula sa mga cultivador. Habang tinitingnan niya ang planetang Suzaku, lalong naging emosyonal siya. Ang baliw ay malungkot sa buong paglalakbay at hindi nakatiis na mamisi na Shu Liguo at Liu Jinbiao. Nagsimula siyang magbulong sa kanyang isip. Talaga, hindi naman masama ang dalawang iyon kay hari.
Habang nagbubulong siya, nakita ang apat na tao sa ilang libong talampakan at kumislap ang kanyang mga mata. Haha, tatlong maliliit na babae, sabihin sa hari ang inyong pangalan. Pagkakalooban kayo ng hari. Ang mga mata ng baliw ay kumislap at iniwasiwas ang kanyang kamay. Nagsimula agad siyang tawagin ng apat na cultivador. Ang mga salita niya ay biglaan, at ang apat na cultivador ay nagulat saglit. Ang babaeng cultivador ay hindi sinasadyang lumingon, iniisip na may darating pang mga cultivador mula sa malayo. Ang baliw ay sumigaw ng masigla, bakit ka tumitingin pabalik? Hindi ko kayo tinutukoy ko ang tatlong maliliit na babae sa likod mo. Maliliit na babae, anong pangalan ninyo? Pagkatapos niyang magsalita, maliban sa matandang lalaki, nagbago ang mga mukha ng dalawang kabataang lalaki. Malamig nilang tinitigan ng baliw at nagbabalak magsalita. Ang matandang lalaki ay napakunot-noo at iniangat ang kamay upang pigilan ang kanyang mga disipulo. Hindi niya tinitingnan ng baliw kundi si Wang Lin, na patuloy na tinitingnan ng planetang Suzaku na may alaala sa kanyang mga mata. Kaibigan na cultivador, sa palagay ko ikaw ay dumating din upang maglakbay patungo sa bayan ng Panginoon ng nakatagong kaharian. Ang bayan ng Panginoon ng nakatagong kaharian ay isang banal na lugar. Umaasa akong pipigilan mo ang iyong kasama at iiwasang magdulot ng problema. Matapos magsalita ang matandang lalaki, hindi na siya tumingin kay Wang Lin. Sa halip, iniwasiwas ang kanyang mga manggas at siya at ang kanyang tatlong disipulo ay naglakad patungo sa formation. Ang tatlong disipulo ay matalim na tinitigan ng baliw. Lalo na ang dalawang kabataang lalaki ay labis na galit. Ang baliw ay hinaplos ang mga labi at ipinakita ang hitsura ng panghihinayang habang nagbubulong, kung hindi niyo gustong sabihin, edi huwag. Bakit tinatitigan ako ng ganun? Tanong lang naman ako ng pangalan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral at hinaplos ang balikat ng baliw. Hindi siya pumasok agad sa planetang Suzaku kundi pumasok sa pamamagitan ng formation. Dahil pauwi na siya, dumaan siya sa harapang pinto. Anong klaseng loika iyon kung iiwas siya? Pumasok ang matandang lalaki kasama ang tatlong disipulo sa formation. Sa pagkakataong ito, dalawang tao ang lumitaw. Mga matandang lalaki sila, ngunit sila ay mga anino. Ang kanilang mga mata ay parang kidlat habang kalmado nilang tinitingnan ang lahat ng pumasok sa formation. Ang matandang lalaking ito ay si Master Virtue mula sa planetang Mingmei ng Summoned River. Kasama ko ang tatlong disipulo ko upang maglakbay. Umaasa kami na papayagan kaming pumasok. Ang matandang lalaki ay seryosong nagsalita habang itinaas ang mga kamay sa dalawang anino. Isa sa dalawang anino ay nagsalita, ang planetang Suzaku ay bukas sa lahat ng cultivador ng Inner Realm, alam mo ba ang mga alituntunin? Oo, alam namin. Hindi kami pwedeng kumuha ng anumang bagay mula sa planetang Suzaku, hindi namin pwedeng sirain ang anumang bagay sa planetang Suzaku, at tatagal lamang kami ng 3 araw. Tumango ang matandang lalaki. Matapos marinig ito, gumawa ng seal ang dalawang anino at iniwasiwas ang kanilang mga kamay. Kumalat ang liwanag ng formation at lumitaw ang isang hagdang-hagdang daan papunta sa planetang Suzaku. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay at dinala ang tatlong disipulo sa hagdang-hagdang daan. Dahan-dahan silang naglakad pababa ng hagdan. Si Wang Lin ay tinulungan ng baliw at dahan daw ang umakyat sa hagdang-hagdang daan. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa planetang Suzaku. Ang dalawang anino ay hindi tumigil ngunit malamig na tinitingnan si Wang Lin at ang baliw. Nang mawala sila, ang isa sa mga anino ay kumunat ang noo. Pakiramdam ko parang pamilyar ang taong iyon, parang nakita ko na siya dati. Pareho ka rin ng nararamdaman. Nararamdaman ko rin ito, pero hindi ko maalala kung saan ko nakita ang cultivador na nakaputi dati. Nagmuni-muni ang dalawang tao sandali bago sila nawala habang nayuyugyug ang kanilang mga ulo. Unti-unting hamupa ang formation sa paligid ng planetang Suzaku hanggang sa nawala ang liwanag. Lumitaw ang planetang Suzaku kay Wang Lin habang siya ay bumababa sa hagdang-hagdang daan. Ang dulo ng hagdang-hagdang daan ay konektado sa pinakamataas na bundok ng planetang Suzaku. Para itong hagdang-hagdang daan patungo sa kalangitan. Kabanata 1570 ang nahulog na dahon na naghahanap ng ugat. Nakatayo sa hagdang-hagdang daan, tinitingnan ni Wang Lin ang planetang Suzaku na nasa ibaba niya. Ang planetang ito ay naging hindi pamilyar. Ang mga bundok at ilog ay nagbago. Hindi na ito katulad ng dati. Ang lupa ay natatakpan ng damo, at habang hamihip ang hangin, isang samyo ang bumalat sa hangin. Kawili-wili, mukhang masaya dito. Tingnan mo ang bundok doon, haha, hindi masyadong maganda. Mas maganda pa ang mga madmen na ginawa ng hari. Palakpak ng mga kamay ang madman at tumawa. Ang apat na tao ay may seryosong ekspresyon habang yumuyuko sa harap ng isang estatwang bato. Pagkatapos marinig ang mga salita ng madman, ang tatlong disipulo ay lumingon na may matalim na tingin at may paghamak sa kanilang mga mata. Ang bundok na ito ay konektado sa hagdang-hagdang daan. Ang bundok na ito ay ang pinakamataas na bundok sa planetang Suzaku,
at isang makapangyarihang spell ang ginamit upang hubugin ito bilang isang malaking estatwa. Isang cultivador na may kaliwang kamay na bumubuo ng isang seal at kanang kamay na may hawak na malaking palakol at nakatingin sa langit. Ang hindi nakikitang presyon na ibinubugan nito ay nagbigay pakiramdam na ang taong ito ay maglalaban sa kalangitan. Ang hagdang-hagdang daan ay konektado sa ilalim ng estatwa. Dahil dito, lahat ng mga cultivador na pumunta sa planetang Suzaku ay agad makikita ang estatwang ito. Habang bumababa, dahil sa pagkakaiba ng taas, ang presyon mula sa estatwa ay magiging mas malakas. Para bang sila ay nagsisamba sa estatwa habang bumababa. Ito ay isang estatwa ni Wang Lin. Ito ay si Wang Lin noong unang labanan sa Cloud Sea. Ngunit ang mukha ng estatwa ay malabo, kaya't hindi makita ng iba ng maayos. Ito ay isang estatwa ng Lord of the Sealed Realm sa unang labanan ng Cloud Sea. Pagkatapos niyang patayin ang Fire Sparrow clan na ninuno at si Esteemed Nanjiao, tumayo siya sa harap ng hukbo ng Outer Realm na binubuo ng 10,000 cultivador, at wala ni isa ang naglakas loob na lumapit. Ang mga salita ng matandang lalaki ay umalingaw na naging sanhi upang ang tatlong disipulo ay lumingon at magbigay galang. Pagkatapos ng unang labanan, ang pangalan ng Lord of the Sealed Realm ay sumikat sa Inner Realm at nalaman ng mga tao na siya ay mula sa planetang Suzaku. Ang mga cultivador ng Inner Realm ay nagtipon, at sa pamumuno ng ilang makapangyarihang matatandang cultivador at ang Lord ng planetang Suzaku na si Juwatai, ang pinakamataas na bundok ay ginawang estatwa ng Lord of the Sealed Realm. Ang boses ng matandang lalaki ay umalingaw. Tahimik na tinitingnan ni Wang Lin ang estatwa at dahan daw ang umiling, nagbuntong hininga. Bahagya niyang naaalala na ang bundok na ito ay pag-aari ng bansang Suzaku at isang banal na lugar. Ngunit ngayon, ito ay binago na. Ito ay hindi ang pagbabago na nais makita ni Wang Lin. Humakbang siya pasulong at kinuha ang madman. Hanggang sa sila ay nawala, ang isa sa mga kabataang disipulo sa tatlong disipulo ay bumantang hininga. Ang isang ganoong kababayan ay hindi karapat-dapat na pumunta sa bayan ng Lord of the Sealed Realm. Ang dalawang disipulo sa kanyang tabi ay tumanggo at nagbigay ng matalim na tingin sa direksyon kung saan nagpunta si Wang Lin at ang madman. Ang dalawa sa kanila ay napakarod at tiyak na paparusahan. Hindi ko na kayang makita ang kanilang kawawang kalagayan nang sila'y puwersahang paalisin mula sa planeta. Tahimik na naglakad si Wang Lin sa kalangitan at tinitingnan ang lupa sa ibaba. Ang lupa ay naging mas hindi pamilyar, na nagbigay sa kanya ng higit pang kalungkutan. Ang lahat maliban sa kanyang puso ay nagbago. Ngunit ang mga pagbabagong ito ay nagdulot sa kanya ng higit pang kalungkutan at pakiramdam ng pagiging hindi akma. Mas marami nang nagbago, wala nang pakiramdam ng tahanan, tahimik na nagmuni si Wang Lin at nagsikap ng husto na maghanap ng kahit konting pamilyaridad. Ngunit nang tinitingnan niya ang lupa, hindi pa rin niya ito makita. Marami sa mga bansa ng cultivation sa planetang Suzaku ang nagbago, at ngayon ang planetang Suzaku ay naging isang bansa na lamang. Pati ang malaking bilang ng mga sekta ay nawala na at naging ang 9 na dakilang sekta ng planetang Suzaku. Ang 9 na dakilang sekta na ito ay sumikop sa karamihan ng planetang Suzaku. Habang patuloy na lumalakad si Wang Lin, nakita niya ang Soul Refining Sect. Nandoon pa rin ang alaala ni Dutian, ngunit ang Soul Refining Sect ay hindi na katulad dati. Ang bundok ay nawala at naging isang lawa. Maraming pavilion sa paligid ng lawa na nagpapalabas ng alon ng spiritual energy, ngunit ibang sekta na ito. Doon gising si Situnan. Ang mga mapangahas na salita ay patuloy na umaalingaw sa tainga ni Wang Lin, ngunit hindi niya mahanap ang anumang pamilyar na aura. Ang Giant Demon Clan ng nakaraan ay nagpakita sa mga mata ni Wang Lin, at ito ay nagbago na rin. Ang lugar kung saan matatagpuan ng Giant Demon Clan ay ngayon ay isang parang. Maraming mga nomad ikong mortal ang naroroon, nakasuot ng simpleng damit o walang pangitaas. Naglalakad sila sa gitna ng isang kawan ng mga tupa habang umaawit ng masayang mga kanta. May ilang mga aso sa gitna ng kawan ng tupa na masayang tumahol. Ang tunog ng tahol ay humalo sa kanta at hindi nakaramdam ng hindi akma. Sa halip, nagbigay ito ng isang magaan na pakiramdam sa kanta. Ang lugar na ito, nagbago din, nararamdaman ni Wang Lin ang kalungkutan at dahan-daang naglakad pasulong. Ang madman ay sumunod kay Wang Lin at tahimik. Ramdam niya ang kalungkutan mula kay Wang Lin, at siya rin ay nakakaramdam ng pangungulila sa bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw ang bansa ng Zuyu kay Wang Lin. Ang lupang natatakpan ng nyebe ay wala na. Matagal nang natunaw ang nyebe. Ang lugar na ito ay naging isang makapal na gubat at hindi na ito katulad ng dati. Pati ang mga lungsod ay naging mga guho dahil sa gubat. Ang nakabaon din doon ay ang espesyal na lungsod ng mortal na nagdokumento ng halos 100 taon ng buhay ni Wang Lin. Isang batang mortal na si Seng Niu ay lumaki roon. Habang tinitingnan ang gubat sa ibaba, ramdam ni Wang Lin ang hindi maipaliwanag na sakit. Bahagya niyang naramdaman na parang hindi na ito ang kanyang tahanan. Hindi niya mahanap ang anumang pamilyar sa planetang Suzaku. Walang pakiramdam ng pamilyar, ang natitira lamang ay mga alaala.
Para itong isang naglalakbay na matagal na umalis at bumalik sa kanyang tahanan, ngunit natuklasan niyang lahat ng bagay ay nagbago. Hindi pamilyar na parang gusto niyang umiyak. Hindi pamilyar na nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Hindi pamilyar na nagpapahirap sa kanya maghanap ng daan pabalik sa bahay. Bumalik si Wang Lin sa planetang Suzaku dati at nakita ang mga pagbabago, ngunit hindi ito kasing laki ng mga pagbabago ngayon. Hindi siya makapag-adjust. Hindi niya kayang ipalaganap ang kanyang divine sense upang makita ang buong planeta ng sabay-sabay, upang makita ang bansa ng Zhao at ang libingan ng kanyang mga magulang. Natakot siyang patuloy na makita ang hindi pamilyar, na nag-iwan sa kanya ng mga alaala ngunit walang tahanan. Natakot din siya tingnan ng yungib sa Sea of Devils kung saan siya nakatira kasama si Limuan. Natatakot siyang hanapin ang magaan na lambak. Natatakot siyang baka iyon ay nawala na rin. Habang tinitingnan ng gubat sa ibaba, tahimik na naglakad si Wang Lin na parang naghahanap ng isang bagay. Sa huli, tinanggal niya ang mga dahon sa harap niya at nakita ang mga guho ng isang lungsod. May ilang maliliit na hayop na gumagalaw sa pagitan ng mga guhong gusali sa loob ng lungsod. Nang dumating si Wang Lin, natakot ang maliliit na hayop at nagkawatak-watek. Naglakad si Wang Lin sa loob ng mga guho ng lungsod at naghanap ng isang bagay. Bahagya niyang naramdaman ng isang bakas ng pamilyaridad at halos mahawakan niyon. Ngunit, isang sandali, nawala ang pakiramdam na iyon nang tinitingnan niya ang isang malaking butas sa harap niya. Ang butas na ito ang nagtakip sa kanyang pakiramdam ng pamilyaridad at sa kalye na dating tinitirhan niya. Matapos magulat doon ng matagal, nagbuntong hininga si Wang Lin at umalis. Pumunta siya sa Sea of Devils. Ang buong Sea of Devils ay wala na. Dati, bagamat naglaho ang fog, nanatili ang malaking basin. Ngayon, may nagpunla na ng basin at ito ay isa na sa mga siyam na dakilang sekta. Ang yungib na tinitirhan niya kasama si Limuan ay tiyak wala na. Tinitingnan ni Wang Lin ito mula sa kalangitan at naramdaman niyang sumakit ang kanyang puso. Nais niyang tingnan ang yungib, tingnan ang katawan ng malaking dragon, tingnan ang lugar kung saan nagbigay si Limuan ng buong puso at kaluluwa sa paggawa ng jade. Malungkot siyang lumingon. Hindi na mamalayan, dumating si Wang Lin sa lambak kung saan siya nakasama si Limuan hanggang siya'y tumanda at kung saan siya nakaramdam ng init. Dito rin lumaki si Zhou. Ngunit kahit ang lugar na ito ay nawasak at naging isang panloob na dagat. Maganda, ngunit sakit lamang ito para kay Wang Lin. Ang lugar na ito ay wala na rin. Ang iba't ibang pagbabago sa planetang Suzaku ay ginawa itong mas maganda, ngunit ito ay sa ibabaw lamang. Hindi ito ang planetang Suzaku na nais ni Wang Lin. Alam ng iba na ito ang bayan ng Lord of the Sealed Realm at nais nilang gawing banal na lugar ang lugar na ito. Ngunit, hindi nila naiintindihan na ang banal na lugar na ito ay walang laman. Totoo bang ito ang nais ni Wang Lin? Lahat ng ito ay alikabok lamang sa labas. Hindi si Wang Lin ang nagmamalasakit sa kanyang personal na prestihiyo at kasikatan. Isa lamang siyang ordinaryong tao, at kahit bilang isang cultivador, isa lamang siyang maliit na cultivador. Nais lang niyang magkaroon ng tahanan, isang bayan kung saan siya maaaring tahimik na magbalik tanaw sa nakaraan. Nais lamang niyang makakita ng isang bakas ng pamilyaridad na magbibigay sa kanya ng init matapos ang higit sa 2,000 taon ng malupit na kultibasyon. Isang bakas ng init. Ngunit ang init ay naging isang luho. Nais niyang hanapin ito, ngunit sa kahabaan ng daan, wala siyang natagpuan. Lumingon si Wang Lin at tinitingnan ang nalilito niyang madman at bumulong, bakit ganito? Ang madman ay nagbigay ng isang tanga ng ngiti. Maganda naman ako, hehe. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at tinitingnan ang kalangitan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbuntong hininga siya at humakbang pasulong. Umalis siya kasama ang madman patungo sa lugar na pinaka-natatakot niyang tignan, ang kanyang tunay na tahanan. Ang lumang bansa ng Zhao. Tinitingnan ni Wang Lin ang bansa ng Zhao mula sa taas at ang kanyang mga mata ay naging malabo. Hindi ito nagbago. Siya ang Lord of the Sealed Realm, ngunit sa sandaling ito, isa lamang siyang tao na bumalik sa kanyang bayan. Isang matandang tao na naghahanap ng bakas ng nakaraan. Sa ibaba niya ay ang bansa ng Zhao, at ang matandang tao at ang kanyang 3 disipulo ay dumating na roon. Dito lumaki ang Lord of the Sealed Realm, ang matandang boses ay dahan-daang umalingaw-ngaw.